3 taon ko nang binuksan ang nag-iisang grocery sa bayan. Pero ni isang customer, wala pa akong nakita. Sinasabi pa ng iba na malas daw ang feng shui ng grocery ko. Kaya handa na rin akong magsara na lang. Pero sa sandaling iyon, isang gwapong lalaki na nakasuot ng sinaunang damit ang pumasok. Hindi ako natuwa na may customer, kundi kinabahan at natakot pa ako. Ikaw ba ay tao o multo? Hindi sinagot ng lalaki ang tanong ko, kundi nagtanong pa ng may pagdududa. Ikaw ba rito ay may pagkain na nakakabusog? Ang mga nakahilera bang instant noodles, biskwit, at tinapay na iyon ay hindi pagkain. Pero dahil matangkad siya, tiyak na hindi siya nagugutom. May pumasok sa isip ko. Kumuha ako ng 2 kahon ng compressed crackers na halos hindi maipagbili. Sa sundalong ito, ang compressed dry rations ang pinakabuso. Kahit isang piraso lang, sapat na para sa isang buong kain. Napakaliit na pakete lang nito. Pero totoong pwedeng pumalit sa 2 kain. Binuksan niya ang supot na binaluktot at binalutan niya pabalik. Pero kahit paano, hindi niya iyon mabuksan. Talagang Janas ang lalaking ito. Hindi niya kilala pati compressed crackers. Matyaga ko siyang tinuruan kung paano buksan ang pakete. 2 piraso niyan, siguradong kaya kang busugin ng isang pagkain. Mabango pa nga. Matamis at maalat, medyo malutong. Masarap din naman, medyo may alat lang. Bago yon, libre ko ng inumin. Kinuha ni Lo Changfeng ang malinaw at hindi pa niya nakikitang bagay na iyon. Pagkapit ng ilang saglit, diretsong kinagat niya ang takip ng bote. Napatda ako sa nakita kong galaw niya. Aba naman, ang tanga niya talaga. Sayang ang gandang mukha at ang katawan niya. Ipinakita ko sa kanya kung paano buksan ang takip ng bote. Tinitingnan ko siyang matuto at bahagyang tumatango. Inumin mo ito, Lu Chengfeng. Malinis ang tubig, walang kahit anong kakaibang lasa. Kasunod noon, mabilis niyang naubos ang compressed crackers at ininom ang lahat ng tubig. Hindi pa rin siya busog. Sabi ko, busog na rin. Nang mapansin ni Lu Chengfeng ang natitirang 2 kahon ng compressed crackers, hinawakan ko agad ang kahon. Ang bagay na ito kapag nabasa, masisira. Kung kakain ka pa, masisira ang tiyan mo. Tumango si Lu Chengfeng. Kung gayon, magkano ang 2 kahon na ito? 2 kahon, 4 na supot. 400 piso lang lahat. 400 lang, ang mura naman. Hindi na kailangan ng sukli. Kung okay sa inyo, balik po kayo sa susunod. Pagkasabi niyon, kinuha ni Lu Changfeng ang 2 kahon at umalis na nang hindi lumilingon. Tinitigan ko ang peking pilak na ingot sa harap ko. Nang hihinayang ako ng 1 segundo, saka ko agad hinabol. Pero nang makapasok ang lalaki sa madilim na lagusan, bigla na lang siyang nawala. Nasaan siya? Hindi kaya multo talaga siya. Pagkatapos noon, isinara ko ang tindahan. Dala ang pilak na ingot, pumunta ako sa bahay ng taong tumatanggap ng lumang gamit. At ang ingot na iyon, totoo pala. Agad na nagpresyo ang tindero ng 7,000. Ang gastos ko sa 2 kahon ng compressed crackers, 205 piso lang. Diretsong kumita ako ng mahigit 6,000. Grabe, sobrang laki ng tubo. Naisip ko ulit ang gwapong multong iyon na bumalik mamaya. Kaya bumili agad ako ng 20 kahon ng compressed crackers at ilang kahon ng tubig. Kasabay nito, iniuwi ni Lu Changfeng ang mga crackers sa lungsod na katabi ng disyerto. Nang makita ni Dr. Zhu ang mga compressed crackers sa harap niya, gulat na gulat siya. Ito ay... Suriin mo muna, may lason ba ito o wala? Natigilan si Dr. Zhu, pero ginawa pa rin niya ang sinabi, inamoy, dinilaan at saka masayang nagsalita. Batang general, walang lason, pwedeng kainin. Ang sarap talaga, saan pa ba galing ito? Mula nang lumaban ang hukbo hanggang sa labas ng lungsod ng Yongzhou. Sa gitna ng buhangin, laganap ang kakulangan sa tubig at supply. Sa susunod, hindi na namin kayang habulin ang dagdag na supply. Hindi agad mapapabagsak ang Yongzhou. Mahirap para sa hukbo na umatras o sumulong. Agad na nag-utos si Lu Changfeng. Ipagbigay alam ninyo. Sabihan ang bawat pangkat na magtipo ng pilak. Sumama kayo sa akin para bumili ng ganitong mga gamit. General, hindi pa namin kailanman nakita ang ganitong bagay. At saka, matagal nang nawasak ang lugar na ito at nagsipagtakas na ang mga tao. Saan pa ba may mga mangangalakal? Kapag may kakaiba, maihiwagang kasamang nakakabahala. General, mag-ingat po kayo. Kung gayon, may iba pa ba kayong paraan para makakuha ng pagkain at tubig? Tahimik ang lahat. Sa sitwasyon ngayon, iisa lang ang pwede nilang sugalan. Kasama ang 30 tao, nakabuong baluti, pumasok si Lu Changfeng sa eskinita na iyon. Pero siya lang ang nakapasok. Nakatayo ang mga sundalo sa gitna ng wasak na guho, nagtititigan. Hindi ba sabi mo may tindahang binibentahan doon? Hindi, ang general nila ang tinutukoy ko. Nataranta ang mga sundalo at nakahandang kumilos na. Ngunit nakita nilang muling lumabas si Lu Changfeng mula sa loob ng pinto. Bakas ang pagkalito sa mukha. Bakit hindi kayo pumasok? General, papasok na po kami. General, papasok kami. General, nakapasok na po kami. Sa loob, guho lang ang nakita, wala po kayo.
Muli na namang isinama ni Luo Changfeng ang mga tao para mag-eksperimento. Bawat pagkakataon ay ganito rin. Parang may pahiwatig siya, marahil siya lang ang nakakakita nito. Muling pumasok si Luo Changfeng. Ako ang bibili. Inilapag niya sa mesa ang pilak at mga barya na tanso. Ang mga ito, ilang pirasong tinapay at tubig ang mabibili nito mula sa huli. Napansin kong ang mga kalat na piraso ng pilak, siyang sa mesa ay mas nakatawag pansin kaysa sa nakaraan. Lalo na ang 2 ingot na pilak, kumikinang sa liwanag. Mas malaki ang 2 ingot na ito kaysa sa huli. Dagdag pa ang mga natirang piraso ng pilak at barya na tanso. Nilunok ko ang laway ko. Pinilit kong kalmado na ituro ang 20 kahon ng nakakompres na tinapay at tubig na katatanggap lang sa sulok. Lahat na iyan ang kunin mo. Iyan lang muna ang meron kami ngayon. Sa susunod, pwede bang mas marami pa? Bawat isa ay 50 kahon. Walang problema, bukas ka na lang dumating para kunin. Pagkatapos noon, nagpadala pa ako ng ilang kahon ng instant noodles at ilang lata ng ulam sa tanghalian para sa kanya. Gusto ko ring bigyan siya ng isang bote ng ergotao. Naalala ko, binigyan ko rin siya ng isang bote ng ergotao. Nang maayos na nailipat ni Luo Changfeng ang mga dala niya, saka lamang siya lumabas sa likod na pinto. Maghintay ka nang umalis ang tao para gumawa ng noodles. Sandali lang, pupunta muna ako sa tindahan. May dumating bang dalaga? Dali, maupo ka. Kumaway ako at saka agad binuksan ang supot para ilabas ang ingot na pila. Pagkatapos maingat na suriin ni Bossy, masiglang nagsalita. Ang 2 ingot na ito ay tig 12 layang na pila. Hindi rin masama ang kalidad. Pwede bang isang piraso lang ang ipalit sa isang unit? Kinuha ko agad pabalik ang ingot na pila at naglabas ako ng 3 barya na tanso. Pakitingnan nga itong 3 barya na tanso. Hindi napigilan ni Bossy na mapakunot ang noo habang tinitingnan ang mga barya na tanso. Kakaiba. Hindi ko pa kailanman nakita ang disenyo ng 3 baryang tanso na ito. Pero ang 3 baryang tanso na ito ay makintab ang ibabaw. At sa tingin ko, hindi ito peke. Dalaga, hindi ko matantya ang halagang nito. Kung ganito ang tingin mo, pwede ba? Akin na ang 2 ingot na ito, bibilhin ko. Itong 3 baryang tanso, kukunan ko ng larawan at ipapakita ko kay sir. Kapag may balita, saka na lang ako magmemensahe sa inyo. Tumango lang ako. Kinuha ko ang 20,000 piso at umalis sa tindahan. Pagbalik ko sa bahay, sinimulan kong kwentahin ang puhunan at ang mga panindang dadalhin. Ngayon, netong kita ko ay higit 20,000 piso. Hindi pa kasama rito ang mga natirang barya at barya-baryang tanso. Grabe, ang laki ng tubo. Bukas, dadagdagan ko pa ang mga stock ng compressed biscuits. Kinabukasan ng maaga, kagigising ko lang at tapos na agad akong magbukas at mag-ayos ng mga paninda. Sa nakabalot na biskwit, pumasok na si Luo Changfeng. Nang makita niya ang mga nakasalansang compressed biscuits at mineral water sa may pinto, matigas lang niyang tinitigan ako ng maihalong pagdududa. Handa na ba ang lahat? Sobra na ba ito? Hindi nagmamadaling magbayad si Luo Changfeng, kundi umikot-ikot pa. Sa mga pagkain dito sa inyo, alin ang pinaka nakakabusog? Ito lang. Madaling bitbitin at nakakabusog pa. Madaling dalhin at nakakabusog pa. Kagawian ito ng supply para sa hukbo. Ito ang gamit ng mga sundalo sa mabilisang martsa at sa labas ng kampo. Gaano karami ang kaya mong ihanda nito? Gaano karami ang gusto mo, ganoon karami ang maibibigay ko. Nagpakita ng mapaghinalang tingin si Luo Changfeng. Kung gayon, gusto ko ng 5,000 kahon ng compressed biscuits at 5,000 kahon ng tubig. Ang taong ito, ang lakas talagang magsalita. Sa isang bukang bibig niya, 10,000 kahon agad. Hindi kaya ito ang sabing kalokohan sa alamat. Kumakain din ba ng tuyong rasyon ang mga multo? Ang multo ba, hindi ba dapat puro maasim na hininga lang? Mukhang kanina pa alam ni Luo Changfeng na hindi ako maniniwala. Itinaas niya ang isang supot. Nandito ang gintong maihalagang 100 liang bilang paunang bayad. Kung kaya nitong maisara ang usapan, pakakawalan ko ang paninda. Dagdagan ko pa ng 200 liang na ginto. Halos mapaunat ang kamay ko sa tuwa para saluhin iyon. Hindi sinasadyang nagdikit ang mga kamay naming dalawa. Ang magaspang pero mainit na haplos na iyon ay hindi sa multo. Hindi ko napigil ang mapasinghap at mamutla sa gulat. Tao ka ba? Akala mo ba hindi ako tao? Ang likod nitong pinto ko ay diretso sa pader. Walang tao talagang makakadaan dito. Nang makita ni Luo Changfeng ang ekspresyon ko na parang nakakita ng multo, natahimik din siya. Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap ng personal sa loob ng lungsod. CJ, pagkatapos ng aming palitan, halos mapabalikwas ako sa gulat. Sinabi mo bang ikaw ang general ng Daliang? At yung paglusob sa Yongzhou ay hindi nagtagumpay. Kaya ngayon ay nakatigil kayo sa labas ng lungsod ng Yongzhou. Sa isang lugar na tinatawag na bayan ng Xima. Naputol na ang supply ng inyong 10,000 sundalo. Kaya ngayon kulang kayo sa tubig at bigas. Tapos, sa isang kisap mata, napadpad pa ang pintuang ito dito. Papasok sa tindahan ko. Ngayon, gusto mong dumaan sa tindahan ko para bumili ng sapat na pagkain at tubig para sa mga sundalo mo.
Nang matapos akong magtanong, nagsalita na si Luo Changfeng. Tapos ay nagsimula na siya. Ang ibig mong sabihin, ang mga tao sa bayan ninyo ay ganito ang suot na damit. At ang inyo bang kaharian ay may 14 na bilyong tao. Araw-araw ba talaga kayong nakakakain ng busog at nakakapagsuot ng mainit na damit at nakatira sa ganitong klaseng bahay? Hindi ba kayo nagkakagyera sa inyo? Paulit-ulit akong tumango, parang sisiw na tumitilaok sa pagkadakila ng mundo. Pagkatapos ng sunod-sunod kong tanong, ang naiwan kay Luo Changfeng ay puro paghanga. Sobra ninyong swerte. Pero maya-maya, si Luo Changfeng naman ang sunod-sunod na nagtanong sa akin, dahil pala nakakasuot din kayo ng damit. Bakit? Kaunti lang. Ang suot ninyo. Ako ang may sala. Nasabi ko ng mali, patawarin po sana ninyo ako, binibini. Nakita ko siyang taimtim na humihingi ng paumanhin, kaya nagpa siya akong hindi na siya pagbayarin. Nang umalis si Luo Changfeng, dala niya ang mga biskwit na compress at mineral water na binili niya ngayon, at mag-iwan din ng 52 pilak na layang. Ako na ang magbubukas ng supot. Nasa loob ang totoong gintong ingot na walang anumang palamuti. Kinuha ko ang 2 gintong ingot at inilagay sa backpack ko bago pumunta sa tindahan. Kung pupunuin ang 5,000 kahon ng biskwit na compress at tubig, aabot iyon ng hindi bababa sa 80 milyon. Ang hawak ko lang na puhunan ay sapat lang para magbenta muna ng mga gintong ingot. Nang makita ni Guyansu na pumasok ako, nagliwanag ang kanyang mga mata sa isang iglap. Bumalik na naman ang gandang binibini. Anong magandang paninda meron tayo ngayon? May nakita akong isang matanda sa tindahan pero hindi kami nagkainitan ng usapan. Nakita ni Guyansu na kabado ako, ay akusang siyang nagpakilala. Ito ang aking guro. Si Professor Nian, doktor ng artifact appraisal. Nawala agad ang marami sa kabako. Kumuha ako ng isang kahon ng medisina at inilapag sa mesa ng tsaa. Maingat na binuksan ni Professor Nian ang kahon ng gamot. Nang lumitaw sa harap nilang dalawa ang isang kumikislap na gintong ingot. Napanganga ang dalawa sa gulat. Ginto nga ito. Iba ang gintong ingot na ito sa pilak na ingot. Kahit noong sinaunang panahon, hindi basta ginagamit ng mga karaniwang tao ang gintong ingot bilang pambayad. Napakakaunti nito sa merkado. Ibebenta mo rin ba ito? Opo, kailangan ko ng pera. Itong gintong ingot, pwede bang ibigay mo sa akin ng 80,000? 80,000? May 2 ako. Hindi na napigilan ni na Professor Nian at Guyanshao ang kanilang tuwa. Paglabas ko pa lang ng tindahan, tumawag agad sa telepono ang may-ari ng tindahang pinagtitindahan ko para umorder ng mga paninda. Kinabukasan, eksaktong dumating si Luo Changfeng. Nang makita niya ang maliit na karitong punong-puno ng kalakal, kumislap ang kanyang mga mata. Ibinigay sa akin ni Luo Changfeng ang isang supot na balat ng tupa. Pagbukas ko ng supot, 20 gintong ingot, punong-puno, siksik na siksik, isang buong supot. Buong bayad na. Ihatid mo na ang mga kalakal. Inihatak ni Luo Changfeng ang kargamentong kariton palabas ng likod na pinto. Ang mga sundalong naghihintay sa labas ay agad na nagkandara pa sa pagbubuhat ng mga kalakal at pagsakay sa karwahe. Tapos pababalikin na lang ni Luo Changfeng ang walang lamang kariton. May bahid na saya si Luo Changfeng. Sapat na ang 1,000 kahon ng supply para makapagsimula ng pananakop sa Yongsu. Siguro pa nga, maaari na nilang diretso pang lusubin ang Yongzhou. Mayora, may gamot ba kayo rito para sa mga sugat sa labas ng katawan? At may matapang na alak ba para linisin ang sugat? Baka kapag nasugatan sa labanan ay wala ng panggamot, ganoon ba? Madaling ayusin iyan. Bigyan mo ako ng pilak at ipagpapabili kita ng mga paninda. Sa ngayon, ito lang muna ang mayroon. Kung hindi pa rin sapat, pagbalik ko, magdadala pa ako. Muli na namang nag-abot si Luo Changfeng ng isang supot. Nasa loob ang 20 pilak na ingot at 10 gintong ingot. Sobrang bilis ko rin. Pagkatapos tingnan, pumayag na ako. Hoy, Mayora, galing ako sa supermarket. Kailangan ko ng 300 gin ng baijiu. Ipadala agad sa supermarket. Diretso akong umorder ng alak mula sa may-ari ng isang kalapit na pagawaan ng alak. Hindi nagtagal, ang 300 gin ng baijiu ay naihatid na sa maliit kong tindahan. Nalutas ang usapin tungkol sa alak na pampalakas ng loob. Diretso rin akong bumili ng mga pambalot sa sugat, mga pangpigil ng dugo at mga vaporizer. At iba pang gamot para sa sugat, pandikit sa sugat, at mga lunas na pampapawi ng pamamaga at hapdi. Nang makabili na ako ng mga pandikit sa sugat, sinuri ko muna ito. Halos umabot iyon sa 600,000. Dapat ay sapat na muna sa ngayon. Kapag dumilim ang langit, muli na namang pumasok si Luo Changfeng sa aking tindahan. Pero ang tanging dala niya ay matapang at mabigat na amoy ng dugo. Sa baluti niya, may 7 malalim na bakas ng dugo na kulay pulang maitim. At ang mukha niya, para bang sinadya niyang punasan ng sobrang linis. Pero ang buhok niya, gulo-gulong parang kalalabas lang sa bagyo. Napangiwi ako sa isip ko, labanan ba ito?
Ito ang gamot na binili ko para sa iyo. Baka lang iba ito sa gamot na ginagamit ninyo. Kilala mo ba ang nakasulat dito? Hula ko hindi mo iyon mababasa. Ni ang sulat ninyo, hindi ko rin kayang isulat. Basa mo na lang sa akin. Pwede mo bang isulat mismo ang paraan ng paggamit at idikit dito para maiuwi niya? Maraming salamat. Kinuha ko agad ang isang malaking bungkos ng mga label. Mabilis kong binasa ang paraan ng paggamit at ang mga kaukulang sintomas. Tapos si Luo Changfeng naman ang nagsulat ng isang piraso. Idinikit ko iyon sa isang uri ng supot na plastik. Mabilis ko ring natapos idikit ang lahat. Nasa loob nito ang alak na gusto mo. Gusto mo bang tikman? Mamayang gabi, aatake pa kami sa lungsod. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom ng alak. CJ, dalhin mo na lahat iyan. Kung mabisa ito, hahanapin pa rin kita. Walang problema. Kailangan mo lang sundin ang nakasulat sa itaas. Tiyak na mabisa iyan. Halagang 600,000 ang paninda. 3 o 4 na pirasong gintong ingot. Kung isang ingot ay 80,000, aabot din iyan sa 800,000. Grabe, yaman agad ito. Bukas babalik pa ako. Paalam. Habang gabi, namamalagi ako sa isang magandang panaginip at mahimbing na natutulog. Hindi ko alam na si Luo Changfeng ay nangunguna pala sa mga sundalong walang pahinga sa isang paglusob sa Yongzhou. Ngayong gabi, muntik nang maiwan si Luo Changfeng sa kampo. Hindi siya pinayagang sumama sa unit sa larangan ng labanan dahil lang sa napakabisa ng gamot na dinala niya ngayon. Marami sa mga nasugatan sa unang bugso ng pagsalakay sa umaga. Nang marinig ni Dr. Zhu ang paliwanag ni Luo Changfeng, pagkatapos maghugas ng maayos ng mga kamay, isinuot niya ang malambot at walang himulmol na guwantes at nilinis ang mga sugat ng lahat. Yung mga sugat na hindi malalim, pagkatapos pahira ng alak at punasan ang sugat, ay nilagyan niya ng pampahid na gamot. Ang bawat boteng gamot na dinala ni Luo Changfeng ay hindi man lang nagdulot ng lagnat at gumaling pa ang sugat at tuluyan pang nagsara ang sugat. Ang dakilang general na si Luo Zonghai ay nasugatan din ngayon. Isang hiwa sa tagiliran kasing haba ng 2 daliri. Matapos pahira ng alak ni Dr. Zhu ang sugat at lagyan ng gamot, ginamitan pa niya ng mga naididikit na karayom na walang tahi. Tapos, muli siyang sumugod sa labanan. Pagbalik niya, nakita niya na ang sugat doon ay hindi na muling bumuka, kundi lalo pang nagsara. Sobrang kahanga-hanga talaga ito. Nagulat ng husto sina Dr. Zhu at Luo Zonghai. Ganito pala kapangyarihan ang gamot na ito. Noon, matapos ang isang labanan, ang mga sugatang kawal, kahit daan-daan, hindi na muling makakaakyat sa larangan. Pero ngayong naproseso ang sugat ng ganito, bukod sa mga malubhang sugatan na kailangang magpahinga, ang mga bahagyang sugatan, gamit lang ang mga karayom na walang tahi, ay pwede nang bumalik sa labanan ng walang problema. Alam mo, maraming kawal ang hindi namamatay sa mismong labanan, kundi namamatay matapos masugatan dahil hindi agad nagamot ang impeksyon. Kaya espesyal na pinakiusapan ni Luo Zonghai si Luo Changfeng na makipag-usap. Changfeng, kung hindi ka muna aalis sandali, huwag ka munang sumabak. Kailangang gamutin ang mga sugatang kawal. Ikaw pa ang makakapasok sa tindahan para bumili ng gamot. Kung may mangyari sa iyo, wala ka ng pagkakataong makabili ulit ng gamot. Napaisip si Luo Changfeng. Pinili niyang magsuot pa ng isang makapal na baluting katad. Mas kampante ka na ba ngayon? Muli pa ring sumabak si Luo Changfeng. Dahil mayroon ng mahiwagang gamot, mas nagiging matatag ang loob ng hukbo. Alam ng lahat na kahit kaunting sugat lang, wala namang malaking pinsala. Kaya lalo silang sumugod ng mas matapang. Nang bumagsak ang Yongzhou City, hindi na mawari ng mga kawal sa garnison kung paano iyon iisipin. Hindi ba sila nagutom at uhaw na ng ilang araw? Bakit ganoon kalakas ang loob nila? Hindi ba sila natatakot mamatay? Pagkabagsak ng lungsod, mahinahon na nag-utos si Luo Changfeng. Ang mga mayamang bahay sa lungsod ay maaaring kumpiskahin at labanan. Bawal saktan ang karaniwang mamamayan. Bawal abusuhin ang mga babae at anak. Ang susuway ay papatayin. Natuwa ng husto ang lahat. Sabay-sabay silang sumugod papunta sa mga mayayamang bahay na mataas ang pader sa loob ng lungsod. Tiningnan ni Luo Changfeng ang mga sundalong nagsisiksikan at nanatiling malamig ang kanilang mga mata. Ang mga sundalong ilang araw nang nakaharang sa labas ng lungsod at nagugutom ay kailangan ilabas ang galit nila. Bumalik si Luo Changfeng saksi mazen. Ang dami ng sugatang mandirigma ngayon, at ang dami ring gamot na kailangan ay ilan ba? Ito ay kailangan ng isa, hindi, mas marami, mas mabuti, at ito rin. Ito. May tao. Ipadala ninyo rito ang lahat ng pilak at gintong barya na nasamsam mula sa mga mayayamang bahay. Kasama rin ang mga alahas na hikaw at ang mga tela. Pumili kayo ng maayos at dalhin dito ang isang batch. Baka magustuhan ito ng batang may-ari ng tindahan. Baka mahilig siya sa mga alahas. Gusto niyang bumili ng pinaka-dekalidad na gamot sa iba. Dapat may maipakitang kapalit ang kahon. Pumili ng maigi at isa-isa. Ayusin mo na ang pinakamaganda.
Tingnan mo, pwede ba ang ganitong dami? Pwede bang bumili pa ng kaunti hanggat kaya? Hindi pa ba sapat ito? Sapat na ito para sa ngayon. Pero kapag kinailangan mo ulit sa hinaharap, hindi ba't kailangan mo pang maglakbay ng napakalayo, pabalik sa Ximazen para bumili? Habang kaya pang bumili, bumili ka na ng mas marami. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko, aayusin ko na agad. Maaga akong nagising at natapos na akong maghugas. Pagkabukas pa lang ng likod na pinto ng supermarket, pumasok na si Lu Changfeng. Nagkatinginan ang dalawa at parehong natigilan. Mukhang sadyang ang nagpalit at nagbihis ang lalaki. Malinis ang katawan at suot ang pulang kasuotan na maayos ang bagsak, na tinernuhan ng puting jade na korona sa ulo. Buong tao niya ay mukhang napakasigla. Nakakaakit na lalaki. Lumipad sa isip ko ang apat na salita. Pero sa mukha ko, seryoso ako. Nanalo ba tayo sa labanan? Hindi na kailangan ang baluti. Namula ng bahagya rin si Lu Changfeng. Napansin niyang tila may magandang pagtingin ang babaeng ito sa kanya. Para lamang marating ang layunin ngayon. Sadyang nagbihis at nag-ayos siya ng husto. Kung noon, tiyak na hindi niya gagawin ang ganitong bagay. Para lang sa isang sugat na gamutan na maililigtas ang libo-libo. Ano ba naman kung magsakripisyo ng kaunting kagandahan? Pinatatag ni Lu Changfeng ang sarili. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at itinulak ang kahong nasa harap niya. Para sa iyo ito, inilapag ni Lu Changfeng ang kahon sa mesa at binuksan ito. Sa loob ay punong-puno ang isang kahon ng mga alahas at palamuti. Napatitig ako. Maingat kong isa-isang inilabas ang mga ito mula sa loob. May mga nakalawit na diamante, mga hikaw, singsing at mga pulseras. Halatang gawa ng mga bihasang manggagawa noong sinaunang panahon. Puro kamay ang pagkakagawa. Ang tanging naramdaman ko ay parang bumigat ang puso ko. Ang ganitong kahong puno ng alahas at palamuti. Sa sinaunang panahon, siguradong napakalaki ng halaga. Nais ko sanang tanungin si Lu Changfeng. Ano ang gusto mo? Mga padala lang ito para sa inyo. Naghanda rin ako ng 7 ginto at pilak na ingot. Gusto ko ring bumili pa ng ilang gamot dito sa inyo. Hindi kaya? Walang problema. Hinugot ni Lu Changfeng mula sa kanyang manggas ang isang listahan at binasa iyon sa akin. Nang marinig ko iyon, naguluhan ako. Hindi pa nga sapat ang ganitong dami para mapuno ang isang butika. Hindi ko sigurado kung mabibili ko pa para sa inyo ng ganito karami. May ilang gamot kami rito. Kapag bumili, baka mapukaw ang mga opisyal. Kapag pumalpak, baka hulihin pa ako. Bakit hindi muna kayo maghintay? Kukwenta ko muna. Lalabas ako para magtanong ng sitwasyon. Tapos sasagot ako sa inyo. CJ. Kung ganoon, babalik na lang ako mamayang tanghali para sa balita. Beef noodles, meat noodles, bean curd noodles, beef noodles. Itong isa, dati mo nang ipinadala sa akin ang 2 kahon. Masarap naman ang lasa. Magkano ito? Sa tingin ko, okay ito. Ang lasa ng pampalasa ng instant noodles ay talagang teknolohiya at angas. Sino ba ang makakaiwas sa tukso nito? Kung gusto mo, padadalhan pa kita ng 2 kahon. Kung gusto mong bumili, 5 layang na pilak sa 10 kahon. 5 layang na pilak para sa 10 kahon ng pilak na ingot na panatagong palad. Ito ang malalaking family pack na panatagong palad, Meti flavor. Isang kahon, 24 na pakete. Ang presyo sa pagbili ay halos 60 sentimo rin. Ang 5 layang na pilak na ingot ay umaabot ng halos 6,000 piraso. Ang tubo ay 9 na ulit lang pero sulit na sulit. Inabot ni Lu Changfeng ang isang ingot na may 12 layang. Hindi sapat ang paninda ko para sa 20 kahon. Maya-maya, ipapahatid ko na lang sa inyo ang paninda. Kunin mo muna ang 2 kahon at umalis. Isipin mo na lang na regalo ko na iyon sa iyo. Beef noodles. Hindi na nag-atubili si Lu Changfeng, baka sakaling kaan. Hindi na nag-atubili si Lu Changfeng. Yumakap siya sa 2 kahon ng instant noodles at paalis na sana. Binigyan ko rin siya ng 2 malalaking pakete ng bihon. Pagkabukas mo ng balot sa labas, ilagay mo ang mga bihon sa sabaw at sabay na kainin, mas masarap. Tumango si Lu Changfeng habang nakatingin sa bihon. Napunta ang tingin ko sa 2 garapon ng ergotao sa isa sa mga estante. Iyong matapang na alak na ipinadala mo dati. Sinabi ng mga kawal na napakasarap daw ng lasa. Pero kailangang itabi iyon ni Dr. Zhu para linisin ang mga sugat ng mga kawal, hindi pwedeng ipainom. Kinadismaya ng mga kawal, gusto nilang uminom para magdiwang. Maaari mo bang ibenta pa sa akin ang ilang alak? CJ. Kumuha ka na naman ng mga instant noodles. Ano ito? Sabi ni may-ari, ito raw ay bihon. Kapag inalis ang balat, pwede na itong kainin agad. Masarap ba? Hindi naman. Titingnan ko muna kung may lason. Sabi ni Dr. Zhu. Kusang ipinasa niya ang instant noodles at ang bihon. Hawak ang isang mangkok at chopsticks.
Naghanda na siyang sumubok ng lason. Habang kumakalat ang halimuyak ng instant noodles, napatingin ang napakaraming mata at may ilang hindi napigilang mapalunok sa inggit. Nakakainggit na pwedeng sumubok ng lason si Dr. Zhu. Tinitigan ko si Luo Changfeng habang palayo siya. Napatulala ako sa pwesto ng ilang segundo. 20 ilang taon na. Unang beses may lalaking nagbigay sa akin ng alahas na ginto at hiyas. Kahit ganoon, kailangan ko pa ring ayusin ng maayos ang negosyong ito. Diretso akong pumunta sa tindahan ng gamot. Doon ko natagpuan ang may-ari nito, si Fu Dachuan. Magkaibigan ang mga magulang ko at siya. Tito Fu, may gusto po sana akong ipagpayo sa inyo. Sige, sabihin mo. Kung ang usaping ito ay tiyak na hindi aabot sa harap ko. May kaibigan ako na gustong bumili ng ilang gamot kasi medyo malaki ang dami. Kaya ako ang napakiusapan na magtanong sa inyo. Ano ba ang kalagayang ganito? Paano ba ito lulutasin? Gaano karami ba? Kinopya ko ang listahan at ipinadala doon. Matapos malinaw na makita ni Tito Fu ang mga nakasulat sa listahan, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sobrang dami nito. Muling sinuri ni Tito Fu ang listahan ng mabuti. Puro karaniwang gamot lang ang nasa listahan. Karamihan ay para sa pampababa ng lagnat at panlabas na sugat. Matapos mag-isip ng mabuti, sa wakas ay tumango si Tito Fu. Ang mga gamot na ito sa listahan mo, maaari akong ipaabot ang order sa inyo. Pero abutin pa ng 3 araw ng pinakamaaga. Sa tingin mo ba ay ayos lang? Ayos? Kailan ko makukuha ang pinakamaagang batch? Kailangan ko na kasi rito. Pupuntahan ko na ngayon at titingnan ko para sa inyo, para makita kung ilan pa ang natitirang stock. Nandito na ang lahat ng kasalukuyang stock. Unahin mo na itong kunin pabalik. Kapag may natira, ipapadala ko ba sa maliit mong tindahan sa susunod na araw ng kapanganakan. Maraming salamat, Tito Fu. Pagkalipat ng 3 kahon ng gamot sa maliit na tindahan, tumakbo na naman ako sa paggawaan ng alak. Nag-order ako ng 2,000 gin ng matapang na alak. Ipaghatid agad sa supermarket. Pagkatapos naming ayusin ang lahat, naglabas ako ng upuang pahigaan at umupo malapit sa pintuan. Nagsimula na ang buhay sa tindahan. Makalipas ang ilang panahon, pumasok si Luo Changfeng. May dalang isang bowl ng gintong ingot. Lahat ay inihanda ko na para sa inyo. Tingnan mo. Unahin nating kwentahin ang pera. Ito ay 300 layang ng gintong ingot. Kasama na riyan ang gastos sa batch na ito ng gamot at alak. Walang problema. Tamang-tama ang dami. Sa susunod, wag na akong bigyan ng pilak. Ginto lang ang gusto ko. At kailangang buo, walang gasgas o baluktot at may tatak. Walang problema. Sundin na lang natin ang sabi mo. Beef noodles, beef noodles. Sa pagkakataong ito, ang nakulimbat na puting pilak ay umabot sa 100,000 liang. At ang ginto naman ay ilang libong liang. Sapat na ito para makabili pa tayo ng maraming bagay dito. Ang 2,000 gin ng alak na ito, tig isang mangkok lang bawat isa ay wala pang. Pwede pa bang dagdagan? Subukan mo pang sabihin ulit. Ang ganitong klase ng alak, isang mangkok bawat isa, hindi pa ba sapat? Sapat na, sapat na. Hindi ko inasahan na ganito pala katapang ang alak na ito. Kung iinom ng sobra, madaling magkagulo. Alak. Dalhin na muna ninyo ang mga gamit. May usapan pa ako sa may-ari ng tindahan. Mamaya na ako susunod. Nabalitaan na agad ng mga sundalo na sa misteryosong tindahang iyon. Ang may-ari ay isang babae. Agad silang nag-ingay sa tuwa. Hindi nakapagtataka na ang general ay nagpaganda ngayon na para bang Diyos na nakatayo sa hangin. Pala para kay madam ang lahat ng ito. Kung abala ang general, pwede ring hindi na bumalik ngayong gabi. Ang mga sugod sundalo ay tumatawang nagdala ng mga bariles ng alak at tumakbo palayo. Napailing na lang si Luo Changfeng at napangiti. Doon lang niya binalikan ang loob ng maliit kong tindahan. Ibinigay sa akin ni Luo Changfeng ang isang supot ng gintong ingot. Binuksan ko at tiningnan. 30 gintong ingot na naman. Lampas 2,000 yuan na naman iyon. 3 araw pa bago makumpleto ang mga gamot na ito. Kaya mo pa bang umabot dyan? Biglang nakaramdam ng matinding kaba si Luo Changfeng. Hindi niya mapigilang magpaliwanag ng kusa. Hindi pa ngayon gagamitin ang mga gamot na ito, kundi ihahanda para sa susunod. Sa dakong huli, ililipat ang hukbo. Kapag dumating ang oras, kapag naalala mo na ako, hindi na ganoon kadali. Ikaw lang ang makakapasok sa tindahang ito. Nasaan ka man, makakapasok ka pa rin. Kailangan mo lang sa isip mo ay ang mahiwagang tindahan. Kapag ginawa mo iyon, makikita mo ang pinto ng mahiwagang tindahan. Nakatitig si Luo Changfeng sa akin, tulala. Totoo ba? Agad na lumabas si Luo Changfeng para subukan.
Talagang nakapasok. Kakapasok ko lang mula sa bakanting patag na lupa. Natutuwa rin ako. Nakatago ang tanging customer. At makakapalago pa ako sa hinaharap. Sa saya ko, inihatid ko siya ng isang bote ng milk tea. Libre ko na. Libre. Kinuha ni Lo Changfeng, binuksan, at uminom ng isang lago. Bigla siyang napadilat ng malaki. Napakasarap at napakatamis ng lasa. 13 piso na lang. Mayroon pa akong mga merienda rito. Subukan mo rin. Masarap. Ito ba ay pork jerky? Sinubukan din naming gumawa ng tuyo at maanghang na karne. Pero hindi kasing sarap nito. At madaling mapanis kapag mainit ang panahon. Hindi ito mapapanis. Dumaan ito sa pampreserbang proseso. Nasa vacuum packaging ito. Walang hangin sa loob. Kung dala mo ito habang nasa digmaan ka at kakain. Sa ganitong panahon, pwede kang mag-iwan nito ng 1 buwan at hindi pa rin masisira. Ayos ito. Ilan ang meron ka rito? Mamaya, lahat ng ito kukunin ko. Talagang nainganyo si Lo Changfeng. Tumango ako at ipinagpag ang lahat ng tuyo at malat sa sako. Kumuha pa ako ng 1 bungkos ng tofu jerky na pakete at iba-ibang lasa ng mani. At nang makita niyang puro merienda ang isang buong estante. Lahat ay sinubukan muna ni Lo Changfeng bago niya ipabala at ipabawas sa kabuang bayad. Aba, ako na mismo ang nahihiyang magbenta. Kung tutuusin, makakapasok ka pa rin ulit dito sa susunod. Kung gusto mo, bilhin mo na lang ang mga ito sa pagkakataong ito. CJ. Kung gayon, ito na muna. Ang tubong iyon, kapag nilagyan ng tubig, hindi agad mababago ang lasa. Mas mabuti ito kaysa sa balat ng baka na sisidla ng tubig. Sa susunod, maaari mo ba akong magbenta pa ng ilan? Maliit na bagay lang iyon. Walang problema. Magkano lahat ito? Ikaw na ang magtakda, bibili ako. Siguro dahil sobra na ang kinita mo noon. Kaya ngayon nahihiya ka ng magtakda ng presyo. Ngunit nagkamali si Lo Changfeng sa iniisip niya. Hindi kaya siya ang sinadyang ginayuma ng pormang inisyo ko ngayon. Nalito na ang pagitan ng langit at lupa. Bilang isang lalaki, alam ko naman ang tama at mali. Kung hindi ko kayang panindigan ang sarili kong puso, baka ako pa ang tuluyang mamanglaw sa sarili ko. Kung ano ang dapat ibigay, ibigay. Ayokong samantalahin ka. Hindi pa rin ako nagtakda ng presyo. Napaisip si Lo Changfeng at sinubukang mag-alok ng 12 gintong barya. Sapat na ba ito? Dagdagan mo pa ng 3 barya. Mas marami pa. Lumuha at kumita ng 100,000. Dahan-dahan ka. Balik ka na lang sa susunod. Kasabay ng paglabas niya sa likod na pinto. 3 o 4 na sundalo ang lumapit at kinuha ang mga plastik na supot sa katawan ni Lo Changfeng. Mabilis na pinaalalahanan ni Dr. Zhu. Hayaan ninyong ako muna ang sumubok kung may lason. Hindi na kailangan. Nasubukan ko na ang lahat sa tindahan na kainin. Halos mapuno na ako sa lasa. Hindi na nila pinapayagang subukan ang lason. Ngayong gabi, magdiriwang ang hukbo sa lungsod ng Yongzhou dahil sa malaking tagumpay. Mag-iwan lang ng 100 tao rito sa bayan ng Xima. Ama, hindi na kailangang mag-iwan ng mga tao sa bayan ng Xima. Nasaan man ako, makakapasok ako sa misteryosong tindahan na iyon. CJ, ang buong hukbo ay patungo sa lungsod ng Yongzhou. Ngayong gabi, doon tayo magpapalipas sa labas ng lungsod ng Yongzhou. Ang buong hukbo ay patungo sa lungsod ng Yongzhou. Ngayong gabi, doon tayo magpapalipas sa labas ng lungsod ng Yongzhou. Pagpasok ng dilim, sisiklab ang mga siga. Iluluto ang karne ng baka at tupa. Maging ang mga batya ng alak ay ilalabas isa-isa. Pagkatapos maayos ang mga nakaantabay na tungkulin. Ang natitirang mga general ay maaari nang uminom ng 1 o 2 tasa ng alak. Kumain lamang ng baka at tupa ng malaya. Nang magsimula, hindi mapakali ang lahat sa loob. Akala nila, kulang ang alak na ito. Sino nang mag-aakala na 2 leang lang at tapos na? Lasing na pala ang halos kalahati ng mga tao. Doon lang nalaman ng lahat kung gaano kalakas ang alak na ito. Napakalakas pala ng alak na ito. Nakaupo si Lo Changfeng sa gitna ng mga tao, kumakain ng piniritong maliliit na piraso. Minsan-minsan, sinasalo niya ang mga dumadating para magbigay galang at uminom. Sa harap niya ay ang mga meryendang bagong bili niya ngayon. Si Fu Zonghai at ang iba pang general ay kumakain din ng mga meryendang nakabalot. Habang kumakain at nag-uusap, lalong sumasaya ang lahat. Nakakain na sila ng piniritong toge. Pero ang ganitong masarap at mamantika pero maanghang na piniritong maliliit na isda, hindi pa nila natitikman. Pati ang mga manggi ay nakakain na nila. Ngunit ang ganitong malutong at masarap na manggi, hindi pa nila natitikman. May ilan pang hindi pa nila kailanman nakita. Ang ganito kasarap na pulutan, hindi na talaga sila mapatitigil. Ang mga bagay na ito, dati ay hindi ninyong nakain. Kapag masyadong marami ang nakain sa isang upuan, madaling mairita ang tiyan, madaling sumama ang pakiramdam. Kung masama ang lagay ng tiyan, tandaan ninyong inumin ang kapsulang ito para sa tiyan. CJ,
Takot si Lu Changfeng na sumama ang tiyan niya, kaya ngayong gabi talagang nag-ingat siyang huwag masyadong kumain. Pero ang mga nakatataas ay hindi pa nakatikim ng mga ito, kaya itong pagkakataon ay hindi rin sila mapipigilang magsaya sa pagkain. Sino nang makakapigil sa tiyan kapag sobrang saya ang handa? Una nang natikman ang lihim na sarap na ito, at napangiti si Lu Changfeng. Inihatid ko na si Lu Changfeng paalis. Saka ko lang naalala na hindi pa ako nakapaghapunan. Balak ko sanang tapusin muna ang negosyo bago kumain. Sino nang mag-aakalang ngayong araw? Si Lu Changfeng pala ang maungkat sa usapan. Pero sa laki ng kinita ko, napatawad ko agad si Lu Changfeng. Pagkailagay ko ng ginto sa safety cabinet, tinawagan ko ulit ng 7 beses ang may-ari ng pabrika ng alak. Pinakiusapan ko siyang tulungan akong maghanap ng 1,000 plastic na bariles na tig 10 gin. Hanggat maaari, kailangan ng mabilis. Agad naman pumayag ang may-ari. Kinabukasan, maaga pa lang, naihatid na ang mga plastic na bariles. Mabilis kong ipinahanap sa mga tao na ilagay ang mga plastic na bariles sa bodega. Binigyan ko ang may-ari ng kabayaran. Nagsimula nang magbukas ang mahiwagang tindahan. Bago pa man tuluyang magbukas, dumating na si Lu Changfeng. Natigilan ako. Matagal na ba kitang hinihintay? Kung hindi, paano magiging eksaktong tama? Sundin ko lang ang sinabi mong paraan at pumasok ako sa manipis na ulap. Hindi pa bukas ang pinto. Nakatayo lang ako rito at naghintay. Gaano katagal? Hindi naman gaano. Mukhang ayaw na ni Lu Changfeng na patagalin pa ang usaping ito. Kaya binago niya agad ang paksa. Dumating na ang mga plastic na bariles. Nasa bodega na lahat. Ngunit si Lu Changfeng ay hindi agad nagbayad o kumuha ng paninda para umalis. Itinuro niya ang mga walang lamang istante ng merienda. Nagustuhan ng mga kawal ang pagkaing ito. Maaari mo pa ba kaming bigyan ng karagdagang supply? Walang problema. Sa tingin ko, darating din ito sandali lang. Ang paningin ni Lu Changfeng ay muling dumapo sa mga berdeng balot na iyon. Ano pa ba ang masarap? Maaari mo bang sabihin sa akin? Hayaan mo, trabaho ko yan. Ito ang tawag sa squid strips. Ito ay gawa sa uri ng isda mula sa dagat. May mga taong hindi sanay at nairita sa lansa nito. Ngunit may mga tao ring gustong-gusto ito. Subukan mo. Itong 5.siyam-siyam. Ito ang mga sorplom na 99. Halos katulad lang ito ng mga candy ninyo. Tikman mo, maanghang, mabango at malasa. Lahat ito ay mga biskwit at cake. Tikman mo rin ang iba't ibang flavor nito. 300 at 99. Nakikinig si Lu Changfeng. Tikman ang bawat isa. Bukod dito, itong squid, kukunin ko ang lahat ng iba pa. Sa mga mata ko, 2 istante na naman ang naubos. Tila hindi pa rin sapat para kay Lu Changfeng. Ano pa ba ang masarap? Pagbalik ko, kukuha ako ng mga bagay na hindi mo pa nasusubukan. Pumili ka ng mga paborito mo. Mag-order ako uli. Isang serbisyong pang-AC para sa iyo. Bilang top lacey ng ating mahiwagang tindahan. Karapat-dapat kang makatanggap nito. Si Lu Changfeng ay parang isang batang masunurin. Pinagmamasdan ko ang kanyang gwapong mukha. Mahirap magkaroon ng kasalanan sa taong ito. Kusa kong binuksan ang usapan. Ano ang mga susunod ninyong plano? Hindi ko pa alam sa ngayon. Nagpadala na ng mga tao ang Korte Imperial. Malalaman natin kapag nakarating na sila. Kung sakaling umalis ka sa Yongzhou, saan ka pupunta? Malamang ay babalik sa kabisera. Sa palagay ko at ng aking ama, ipagpapabili ng korte na manatili roon si ama para mamuno, at hayaan ang anak na bumalik sa kabisera bilang hostage. Kung ganoon, hindi ka na ba makakapamuno sa mga kawal? Ang pangangailangan ng hukbong daliang, hindi mo ba ako kukunin para mag-supply? Kaya sinabi ni ama, habang narito pa ako, bumili na ako hanggat maaari ng mga gamit mula sa iyo para sa hukbo. Bigla akong nakaramdam ng iba yung sigla. Ano pa ang kailangan ng hukbo? Sabihin mo lang, sandali lang. Dinala niya ang isang malaking kahon gamit ang kariton. Pagbukas ng kahon, naglalaman ito ng mga gintong bar na maayos na nakasalansan. Itinuro ni Lu Changfeng ang mga gintong bar sa loob ng kahon. May 5,000 tael ng ginto rito. Tingnan mo kung gaano karaming gamit ang mabibili nito. Ayusin mo lahat para sa akin. Kailangan ko ito ngayong mga araw na ito. Hanggat maaari ay mas mabilis, mas mabuti. Kapag dumating na ang mga tao mula sa korte, ang mga gintong ito ay ipakukulong sa kanila. Walang maiiwan sa hukbo. Ipagkakatiwala ko na lang ito sa iyo. Kahit paano, makakakuha pa tayo ng mga gamit mula sa iyo. Natulala ako, kahit patinunaw at ibenta bilang maramihan. Kayang-kaya nitong magbenta ng daan-daang milyon. Paano kung kalkulahin na 800,000 bawat gintong bar? Ito ay isang negosyong may napakalaking halaga. Pagkain at gamit, ano ang pinakakailangan ng inyong hukbo? Damit at sapatos, malalaking kaldero para sa pagpapakulo ng tubig, at kung maaari ring kumuha ng mga compressed biscuits. Magdagdag pa ng kaunti, hindi ko makapit sa lugar ang mga ito, at hindi pa madaling masira. Kung makakakuha pa ng kaunti, sa kritikal na sandali, pwede nitong iligtas ang buhay. Kung maaari,
Pakiayos pa ng kaunting gamot para sa akin, binibini. Ang pinakamainam ay iyong pwedeng itago ng matagal nang hindi nasisira. Tumango ako ng bahagya, diretsong kumuha ng isang pirasong papel. Tinitingnan ko sa telepono ang presyo sa online shop. Nagsimula akong magkwenta kasama si Lu Changfeng. Madaling ihalo ang damit at sapatos. Madaling itugma ang damit at sapatos. Maghanap ka sa online shopping platform ng isang supplier sa parehong lalawigan na nagbebenta ng mga military na damit at sapatos. Sa 70 yuan ang isang set, mag-order ako ng 10,000 set agad. Magpagawa na lang ako ng delivery papunta rito. 20 yuan ang isang peres ng sapatos. Kung 10,000 peres, ipapadeliver na lang dito. Dagdagan pa ang kung ano-ano. Hindi bababa sa 200,000. Kung isasama ang mga compressed biscuits at gamot, ay aabot pa ng dagdag na mahigit 100,000. Hindi sapat ang pera ko. Kailangan kong gamitin muna ang gintong ingot na ibinigay mo para ipapalit sa cash, para makapag-stock ulit. Biglang nagmamadali si Ejayan. Kung gusto mo, mauna ka na. Ako na ang magpapalit ng pera at maghahanda ng paninda. Kagagaling lang ni Lu Changfeng sa panonood sa akin na nagsusulat at gumuguhit. Bulong-bulong pa sa bibig. Pakiramdam niya ay sobrang galing ko. Hindi niya mapigilang mapatanga habang nakatingin. Hindi niya napigilang matulala. Mabilis na tumayo si Lu Changfeng. Kung ganoon, mauna na po ako. Kinuha ni Lu Changfeng ang mga gamit at aalis na sana. Bago umalis, tinanong niya, magkano ang mga balde na ito? Hindi na po kailangan. Ang mga gintong ito ay sapat na para sa lahat ng bayarin sa order mo ngayon at may sobra pa. Tinitigan ako ng matagal ni Lu Changfeng. Tumalikod at umalis. Umalis na siya. Ang binibining ito ay manamit ng kakaiba pero hindi naman pala masama. Malinaw na pwede pa siyang kumita ng mas malaki. Pero siya pa ang kusang bumitaw. Pero malinaw na mahal din niya ang pera. Ang matuwid na tao ay mahal ang yaman. Pero tama ang paraan ng pagkuha. Talagang maaasahan siya. Umalis si Lu Changfeng at isinara ko ang pinto sa likod. Naghahanda akong ilagay ang sobrang gintong ingot sa safety box sa itaas. Pwede ba akong umakyat at tumingin? May nakakatawang sitwasyon na naman. Lumabas na naman ang nakakatawang sitwasyon. Hindi magkakasya sa safety box ang napakaraming ingot. Sumasakit ang ngipin ko. Ngayon, isa na rin akong taong walang mapagtaguan ng sobrang pera. Diretsong lumabas ako para buksan ang tindahan. Nabenta ko ang 4 na pirasong 10 tael na ingot. Diretsong 320,000 ang pumasok sa kamay ko. Natupad na ang target ko. Hahanda na akong magpaalam at umalis. Ang compressed biscuits, sapatos at damit. Hindi naman lahat ay dumarating agad sa araw na iyon. Pagkatapos kong mag-order online, sinabi ng kabilang panig na darating ang mga paninda bukas. Pag-uwi nila, pati ang mga instant noodles at snacks na kailangan ko ay ipadadala rin nila. Opisyal lang magbubukas ang mahiwagang tindahan. Kakabukas lang ng likod na pinto. Pumasok na agad si Lu Changfeng. Mahaba ba ang paghihintay mo sa akin, General Lu? Hindi naman matagal. Hindi naman ganoon katagal. Paminsan-minsan ko lang sinusubukang tingnan kung pwede na siyang pumasok. Sa susunod, ang dami ulit ng gintong iyan. Hindi kaya tumakas na si Dongja ng misteryosong tindahan dala ang pera. Pagkapagbigay niya ng isang dakot ng ginto, may isa sa mga opisyal na nagpahayag ng pag-aalala. Napaisip si Lu Changfeng sa ugali ko sa paggawa ng mga bagay. Hindi siya. Tiningnan ng malalim ni General si Lu Changfeng. Hindi na niya nagawang itanong pa ang kanyang mga pagdududa. Nang magkaroon ng pagkakataon si Lu Changfeng pagkalipas ng ilang sandali, sinubukan niyang pumasok sa supermarket. Hindi niya matukoy kung dahil ba sa pag-aalala na baka mapagalitan siya ng general o dahil gusto lang niyang patunayan ito sa kanila. Mabuti naman at makalipas ang mahabang oras. Nakapasok na rin siya muli. Itinuro ko ang mga bagong dating na paninda. Nandito na ang mga instant na pagkain at snacks na sinabi ko sa iyo noon. Tingnan mo. Tikman mo ang mga hindi mo pa nasusubukan. Piliin mo ang gusto mo, dalhin mo na. Dadalhin ko na silang lahat. Siguradong magugustuhan nila ito. Sa susunod, dagdagan mo pa nito para sa akin. Gusto mo ba nito? Gusto ito ng ama. Biglang pumasok sa isip ko ang imahe ni Zhang Fei habang kumakain ng lollipop. Napalunok ako ng laway. Napagdesisyonan ko na lang na huwag nang magtanong. 5.0 5.0 isama mo pa ito. 5.0 5.0 sa susunod dagdagan mo pa ang dami. Hindi pa sila nakatikim ng ganito dati. Lahat sila ay nagsabing masarap, mabango at matamis pa. Parehong mabango at matamis. Masarap din sa ngipin. Tumango ako ng may kahirapan. Teknolohiya ang nagpapabago sa buhay, at ang teknolohiya rin ang nagbabago sa panlasa ng mga sundalo noon. Ipapasa ko na ang order sa online para sa mga damit, sapatos, at malalaking kawali. Pinakamabilis ay bukas ng hapon darating ang mga ito. Mga bagong dating na gamit, pumunta ka na lang bukas ng hapon para kunin ang unang batch. CJ,
punta ako bukas ng eksaktong oras. Tumango si Lu Changfeng pero hindi pa rin siya umaalis. Napansin ko na tumitingin-tingin lang siya at ayaw talagang umalis. Kaya ipinakilala ko sa kanya ang iba't ibang pagkain sa tindahan na hindi pa niya nasusubukan. Kung ang iba't ibang inumin ang nakapagpamulat sa paningin ni Lu Changfeng, ang iba't ibang lasa ng ice cream ang nagpadilat ng husto sa kanyang mga mata. Ano ito? Ang ice cream na inilagay dito ay hindi man lang natutunaw. Natural lang yan. Ito ang tinatawag na freezer. Ginagamit ito para panatilihing malamig ang mga pagkain. Paano naman ang mga nilutong pagkain? Hindi ba masisira kahit ilagay dito? Kahit ilang buwan pa, walang problema. Bigyan mo ako ng ilan nito. General Lu. Ang freezer na ito ay nangangailangan ng kuryente para gumana. Kuryente. Bagay na ito, wala kaming ganyan sa amin. Paano ba makakakuha ng kuryente? Kung gusto mo ng kuryente, kaya namang gawa ng paraan. Pero hindi pa angkop na gamitin mo ito ngayon. Bakit? Ang tao ay walang kasalanan. Ang pagkakaroon ng kayamanan ay isang krimen. Agad na naintindihan ni Lu Changfeng. Ngayong ang hukbong Luo na pinamumunuan nilang mag-ama ay pinaghihinalaan na. Kung maglalabas pa siya ng ganitong bagay na tila labag sa batas ng langit, sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin ng mahal na emperador? Taos pusong nagbigay galang si Lu Changfeng. Napakaingat mo sa iyong pag-iisip, Binibini. Maraming salamat sa paalala. Ginagawa ko rin ito para sa sarili ko. Kung may mangyari sa iyo, kanino na ako kukuha ng kita? Napangiti si Lu Changfeng sa sinabi ko. Ganyan ka ba talaga magsalita ng tapat? Sinasabi ko lang ang totoo. Ikaw ang una. Ikaw ang... Sa huli, kinuha ni Lu Changfeng ang isang kahon ng ice cream na inilagay ko sa foam box at umalis. Gusto kong maranasan ng mga sundalo ang sarap ng pagkain ng palamig sa gitna ng tag-init. Malamig ang bagay na ito. Kapag sobra ang kain, baka sumakit ang tiyan. Maiingat sila. Gumagana ba talaga ang gamot mo na iyan? Talaga nga, napaigting ang mga mata ng mga general sa pamilya Luo. Parang lalabas na sa sobrang laki ng mga mata. Sa buong bayan ng Yongsu na puro dilaw na buhangin. May matitikman talagang yelo. At ganyan pa kasarap na yelo. Malapit na ang tanghali, nakatanggap ako ng unang tawag sa paghahatid. Mga damit at sombrero ang inabot ng 7,000 set ng damit at sapatos, agad na puno ang bodega. Muling nagbukas ang mahiwagang tindahan. Mabilis na pumasok si Lu Changfeng. Pagkakita niya sa 2 truck na puno ng mga damit at sombrero, nabigla rin si Lu Changfeng. Talagang ganito kabilis, gaano ba talaga kalupit ang panahong ito? Sa loob lang ng isang araw, nakakakuha na sila ng dami ng damit at sombrerong para sa 10,000 tao. Bilisan mo at ilipat mo na. Kasunod niyan, may mga kaldero, mangkok, plato, at palanggana pa. Pati sapatos at mga compressed biscuit. Baka kailangan mo pang bumalik ng 2 o 3 ulit bago mo makumpleto lahat. Kaya si Lu Changfeng, gumalaw ng mabilis ang kamay at paa. Buti na lang at maraming sundalo sa kabila niya na pwedeng magbuhat ng paninda. Napakataas talaga ng kanilang bilis. Pagod na ako, halos gabi na. Si Lu Changfeng ay pawisan na pawisan. Ayoko na rin kumilos. Nang makita kong pagod na pagod si Lu Changfeng, bigla akong may naalala na parang ganito. O ako na lang ang mag-aya sa inyo na kumain. Natuwa si Lu Changfeng. Pwede ka pa palang kumain dito. Bakit hindi? Sasapat iyan hanggang mabusog kayo. Diretso akong nagpainit ng 2 kahon ng instant rice. Sardinas na may sausawang panghigop na kanin. Beef tendon rice bowl. Rice bowl na may pork adobo. Rice bowl na may braised pork sa istilong Taiwan. Tansya kong malaki ang sikmura ni Lu Changfeng. Diretso kong inihanda ang 4 na bawat isa. Si Lu Changfeng ay nakadilat ang mga mata habang pinapanood akong ibinubuhos ang malamig na tubig diretso sa lalagyan. Tapos ay inilagay ko ang isang maliit na supot sa loob. Tinakpan ko ng napakalamig na kanin at ulam ang ibabaw. Maya-maya lang, may mainit na singaw na lumabas mula sa loob. Tapos sandali pa, binuksan ko ang kahon. Nagiging handa na pala ang isang mainit at mabangong ulam ng bigla. Tikman ninyo, mainit pa iyan. Nakangiting itinulak ko sa kanya ang isa. Nangangatog na kinuha ni Lu Changfeng ang kutsara at tikim sana. Nangangatog na kinuha ni Lu Changfeng. Nangangatog na kinuha ni Lu Changfeng ang kutsara at tinikman ang isang subo. Sumunod na segundo, nanlaki ang mga mata ni Lu Changfeng. Tiningnan niya ako. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ibinaon niya ang ulo at nilimas ng malinis ang isang buong kahon ng kanin. Pagkatapos niyang kumain, tumingala siya. Doon lang niya napansing ang bahagi ko ay 2-3 subo lang ang nawala. Itinuro ko ang 2 pang bahagi. Lahat ay inihanda para sa iyo. Hindi nagpakunwari si Lu Changfeng. Parang lumipad na usok at ulap, nilimas niya rin ang 2 pang bahagi. Ang 2 taong nakatapos kumain ay naupo sa maliit na bangkito at nagkwentuhan. Bakit kapag nilagyan ng malamig na tubig ay umiinit agad? Nakakita ka na ba ng eksenang parang ang apog na ibinuhos sa tubig? Pero bakit ang kanin pagkapainit lang sandali ay luto na agad?
luto na talaga iyan mula pa noon. Nagkatanggal lang ng tubig dati. Ngayon na pinainit ulit, madali na itong maluluto. Mukhang hindi naman tuyo at payat ang tangkay ng gulay na ito. Bakit nakabalot ito ng ganyan? Gaano katagal pwedeng tumagal kapag ganyan ang pagkakabalot? Vacuum packing iyan. Maihangin sa loob, baka nilagyan pa ng pampreserba. Ano ba ang pampreserba? Sunod-sunod na tanong ni Lu Changfeng. Ako na ang bahalang sumagot sa lahat. Kung hindi ko masagot, hahanapin ko na lang online. Hintayin mo ako hanggang makabawi ako. Mahigit 9:00 na ng gabi. Tinitigan ko si Lu Changfeng. Gabing-gabi na. Baka gusto mong mauna nang bumalik. Kailangan mo pa ba ng anuman bukas? CJ. Nakatitig lang ako sa kanya ng walang humpay na pagtatanong. Halos nakalimutan ko na si Ijayan. Aalis na muna ako. Sinasabi ng bibig kong aalis na ako. Pero ang mga mata ko ay paikot-ikot pa ring nagmamasid. Halatang ayaw pa ring umalis. Nang makita ko ang muling napunong mga estante. Muli pang pumili si Lu Changfeng na linisin ang lahat. Kasama na pati ang mainit na kanin na kakaluto pa lang. Ipinabalot at dinala niya ang lahat ng gamit. Magkano ang mga ito? Hindi na kailangan. Sobra na ang naibigay mo noon. Sapat na iyon. Kung hindi pa rin sapat, sabihin mo lang sa akin anumang oras, hindi kita hahayaang malugi. Tumango ako. Ang negosyong ito ng tiwalaan sa isa't isa. Talagang nakakataas ng mood, at ang customer pa ay napakagwapo. Ang sabay kayong nakaupo at nag-uusap ay sulit na sa pagod ng mata ko. Kinabukasan, maghapon kong hindi na muling nakita ang anino ni Lu Changfeng. Hanggang sa gabing iyon, palihim na pumasok si Lu Changfeng na parang multo. Nakasuot siya ngayon ng kulay abo at maikling damit panglubha. Anong klaseng bihis iyan ngayon? Palihim lang akong lumabas mula sa kampo. Galing ito sa kautusan ng hukuman. Hindi ko maaaring ipaalam sa kanya ang tungkol sa pag-iral ko. Kaya ganoon ang suot ko. Ang utos ng hukuman na ipahatid sa lungsod ng Yongzhou ay para magpahayag ng kautusan. Nakasaad na ba sa kautusan ang nilalaman? Bukas ng maaga ay babalik na ako sa kabisera. Ang aking ama ay nakatalaga sa lungsod ng Yongzhou. Tama nga ang hula ko. Umuwi ka sa kabisera upang magbigay ulat. Kahit makapasok ka pa sa iyong tolda balang araw, hindi ka na rin makakapagpadala ng mga gamit sa hukbo ni Luo. Natatakot ako na kapag may nangyaring panganib sa hukbo ni Luo, wala naman ako sa tabi mo. Gusto ko sanang magtanong, Binibini, may mabibili ba dito na makakatulong sa hukbo ni Luo? Sa dami ng tindahan ko, saan ko ba maiisip iyon agad? Laking gulat ko at napatingin ako sa paligid. Biglang napadpad ang tingin ko sa hagdang bakal sa kanto ng pader. Parang mayroong aluminum alloy na hagdang pangsunog. Pwede iyong gawin ng mataas. Baka magamit nila iyon sa paglusob sa lungsod. Sandali lang, lalabas muna ako. Bumalik ka mamaya pagkalipas ng ilang sandali. Kung sakaling ako ang nagpagawa nito magdamag para sa iyo. Una kong sinuri sa mapa ang mga kalapit na kumpanya ng mga gamit pang sunog. Tapos tumawag ako sa mga numerong iniwan nila. Hindi nagtagal, nakakita ako ng tindahan na nagbebenta ng hagdang pangsunog. Agad akong nagmaneho papunta roon. Bumili ako ng hagdang pangsunog at bumili rin ako ng mga kawit na pantungtong sa pag-akyat. Mga kagamitang pantulay sa paa para sa pag-akyat. Mga maliit na payong sa ulo para sa mga mangingisda at iba pa. Magaan ito pero matibay. Magagamit ito sa paglusob sa lungsod. Mga panghawak sa pag-akyat. Bakit sobrang haba pero napakagaan pa rin? Napakatalino ng disenyo ng mga kawit na ito. Napakataas ng tibay at tigas nito. Napakagaan din ng pagiging praktikal nito. Mababawasan ang pagkabilad at pagkabasa ng mga sundalo. At mababawasan din ang pagkakasakit nila. Kapag may mga ganito na, maaari nang mapagaya ito ng panday ng ama ko. At hindi na mahirap ang maramihang paggamit nito sa hinaharap. Dalaga, ang pamilya ko sa Luo ay may utang na napakalaking pabor sa iyo. Hindi na kailangan, ayos lang. Tayo ay patas lang sa isa't isa. Kung sakaling kailanganin mo balang araw, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Dalhin mo na rin ang mga pagkaing ito. Pahintulutan mo rin ang mga kawal na matikman. Maraming salamat, dalaga. Kailangan ko rin ang pabor mo. Kailangan ko ng iba't ibang uri ng mga banga at sisidlan. Madali bang makakuha niyan sa lugar mo? Walang problema. Pipiliin ko ang pinakamagandang mula sa mga nakuha ko sa labanan at ibibigay sa iyo. Bukas ng maaga, ako mismo ang maghahatid. Buksan mo ang pinto at hintayin mo ako. Kinabukasan ng madaling araw, nabuksan ko na ang pinto sa likod. Agad na pumasok si Lu Changfeng. Ipinatong niya sa mesang pangsalansan ang 2 sisidlang porselana na dala niya. Sa mga nakuha niya mula sa labanan, ang pinakamaganda ang anyo. Ni isang gasgas ay wala, sinasabi pa ni Lu Changfeng habang lumalabas siya. Maya-maya, napuno ang harap ko ng iba-ibang bote at sisidlan. Ang ikinagulat ko ay, may ilang piraso pa ng tela at ilang kasuotan roon. Bagong-bago ang mga kasuotang ito. Magaganda ang mga telang gamit, bagay na sa kabisera ay may tuturing ng dekalidad. Ang pirasong ito ay seda. Tingnan mo kung magagamit mo.
At ito pa, sa loob ng kahon ay isang set ng jade na palamuti. Nang makita ko ang kahong iyon na puno ng iba't ibang alahas na jade, pati ang mga telang maninipis na parang pakpak ng tutubi at mga kasuotang bordang napakaganda. Napahinga ako ng malalim upang maibsan ang pagkabigla ko. Maraming salamat sa iyo. Bakit pa magpapasalamat? Hindi ko naman ibibigay ang mga ito sa iyo. Lahat ng ito ay dadalhin ko bukas sa kabisera. May ilang bote at sisid lang hindi mukhang mahalaga. Baka sa huli, maitapon lang sa kampo at maging atsarang pangmilitar. Dahil magagamit mo, natural na unahin kita. Nagsimula nang magpaalam sa akin si Luo Changfeng dahil kailangan niyang magmadali pabalik sa korte at sa kabisera. Sa susunod na 10 araw ng paglalakbay, hindi ako mangangahas na maglaho ng biglaan. Pero pagdating ng ika-8 araw, handa na sana akong magsara. Ngunit bigla kong narinig ang tunog ng elektronikong anunsyo na nagsasabing malugod kang tinatanggap. Napatingala ako sa gulat at nakasalubong ko ang isang mukhang halos isang dangkal lang ang layo. Si Luo Changfeng pala ang pumasok. Mukhang nakainom si Luo Changfeng ng kaunti. Namumula ang mga pisngi at may ngiti sa labi. Nanlaki ang mga mata ko at napaatras ako ng isang hakbang. Bakit ka nandito sa ganitong oras? Nakarating ka na ba sa kabisera? Hindi pa kami nakararating sa kabisera. Sa makalawa pa kami darating. Ngayong araw, may handaan ang lokal na alkalde. Lahat sila ay nalasing. Nagkunwari akong lasing at bumalik sa aking silid. Noong sandaling iyon, nakita ni Luo Changfeng ang mga natirang ulam at kanin sa mesa. Hindi ka pa kumakain. Medyo nahihiya ako. Kumain na ako. Ito ang mga hindi ko naubos. Biglang sabi ni Luo Changfeng. Hindi pa ako busog. Tiningnan ni General Luo ang natitirang 1/4 bahagi ng bawang na hipon sa mesa. Pati ang sinangag na may pinatuyong pork floss at ang mga gulay na nakakapanglaway. Kinabahan ako ng bahagya. Ito na lang ang natira sa kinain ko. Gusto mo ba na painitin ko muna para matikman mo? Hindi ko pa natitikman iyan. Baka ipis iyan. Hipon iyan. Mga pagkain mula sa dagat. Hatiin sa kalahati at iprito sa bawang, saka iluto hanggang maluto. Ganito lang. Masarap ba? Gusto mo bang initin ko ulit at tikman mo? Ako na ang kakain ng mga natira. Hindi na kailangan ng iba pang ihanda. Kumakain na ng tira, may ngiti pa. Talaga nga. Dahil if ka, kailangan mo pang kainin ang tira ko. Kung gayon, ituring na lang na alay ko na ito. Iinitin ko sa microwave sandali at ihahain ko agad. Nilamon ni Luo Changfeng ang pagkain na parang gutom na gutom. Para na bang hindi pa siya nakakakain ng maayos. Parang 3 araw na hindi kumakain ng kahit ano. Busog ka na ba? Gusto mo bang painitin ko pa ang isang mangkok ng self-heating rice? Hindi na kailangan. Bigla lang akong napadaan dito. Uminom ka nito. Makakatulong itong mas mabilis maibsan ang lasing mo. Matino at masunurin si Luo Changfeng kapag nakainom. Talagang hindi siya tatanggi kahit 2 lagok lang ng honey pomelo tea. Wala akong masabi kaya naghahanap na lang ako ng masasabi. Kumusta ang biyahe ninyo nitong mga araw na ito? Maayos ba? Biglang napahiya si Luo Changfeng at bahagyang namula ang mga mata. Gusto ko lang. Kaya ako na parito para makita ka. Dito sa akin, laging malugod kitang tinatanggap. Ano ang gusto mong kainin? Ipaghahanda ko rin ba kayo? Maraming salamat, Binibini. Isa kang malaking customer para sa akin. Dapat lang nagawin ko ang kaunting bagay na ito. Gusto ko pa rin itong kainin bukas. CJ, magpapareserve ako ulit mamayang gabi. Pagdating ng oras, pumunta ka rito at kumain. Bukod pa rito, bibilhan pa kita ng iba pang seafood. Nagniningning ang mga mata ni Luo Changfeng habang nakatingin sa akin. Sobrang init ng tingin niya. Pinagsabihan ko siya dahil nahihiya na akong makipagsalubong ng tingin. Pero bigla kong napansin ang mga pantal sa lig ni Luo Changfeng. Napakurap ako, akala ko nagkamali lang ako ng tingin. Ano ang nasa lig mo? Iniabot ni Luo Changfeng ang kamay para kapain. Ha! Saan nagmula ang mga pantal na ito? Inabot na sana niya para kamutin. Pero bigla akong kinabahan na parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Baka allergy sa seafood si Luo Changfeng. Huwag munang galawin. Diyos ko, kung allergic siya sa seafood, hindi ba parang ako mismo ang pumatay sa isang AFI customer? Hindi ko ba sinira ang sarili kong kabuhayan? Dati ka na bang nakakain ng hipon at isda? Noong una, pinalit pa ng tatay ko ang baboy at gulay sa isang mangisdang kapitbahay. Paano naman sa dagat? Hindi pa. Pero iyon ay ilang salita lang na practice. Nagsimulang mamula rin ang mukha ni Luo Changfeng. Nararamdaman niyang nangangati rin ang mukha niya, kaya gusto na rin niyang kamutin. Huwag mong kamutin, hintayin mo lang dito. Bibilhan kita ng gamot. Masunuri namang tumango si Luo Changfeng. CJ, pagbukas ko ng pinto ng bodega, tumakbo ako palabas. Dumagundong ako para bumili ng gamot laban sa allergy. Kailangan ng maaga ang gamot sa allergy. Nagka-allergy sa seafood ang kaibigan kong iyon. Kapag malala, kailangan agad dalhin sa ospital at gamutin gamit ang antihistamine injection. Baka mahirapan siyang huminga. Alam ko.
Kinuha ko ang gamot at nagmamadaling umuwi. Nang muli kong makita si Luo Changfeng, punong-puno na ng mga pantal ang kanyang mukha at lieg si Luo Changfeng. Pero napakamasunurin niya rin. Hindi ko siya pinakakamot. Tiniis niya talaga na huwag kamutin. Sa dalawang kamay niya, tila may dalawang malalaking plants ang bakal na tinitiis. Uminom ka na ng gamot. Hingal ako habang kumukuha ng isang bote ng mineral water para ibigay sa kanya. Ibubunot ko ang gamot para maipainom ko sa kanya. Pagkainom niya noon, tiniis ko at hinintay na umepekto ang gamot. Nababahala rin ako na baka makaapekto ang alak sa bisa ng gamot. Uminom ka ng maraming tubig. Ubusin mo itong isang bote ng tubig. Sumunod si Luo Changfeng at inubos ang tubig sa isang lagukan. Tapos na, bahagyang paos na rin ang boses niya. Tuyot na rin ang lalamunan ko. Kung mamatay man si Luo Changfeng dahil sa anaphylactic shock, mawawalan na ako ng mapagkukunan ng kita. Bukod pa roon, buhay ng tao ang nakataya rito. Isa pa, laking tulong niya sa akin. Hindi ko maalis ang tingin ko sa mukha at liig ni Luo Changfeng. Dahil sa kaba at pag-aalala ko, bahagyang napangiti si Luo Changfeng. Ayos lang ako. Pakiramdam ko ay gumaan na ang pakiramdam ko. Hindi na rin siya masyadong makati. Totoo. Gumaan na talaga ang pakiramdam. Gumaan na talaga. Inaantok lang ako ng kaunti. Sabi ng doktor, nakakaantok ang gamot na ito. Kailangan mong magpahinga ngayon. Uminom ka ulit ng gamot paggising mo bukas. Pilit na bumangon si Luo Changfeng. Kailangan ko nang bumalik. Sigurado ka bang kaya mo nang bumalik? Kung hindi talaga, magpahinga ka na lang muna rito. Hindi napigilan ni Luo Changfeng na tumingin sa itaas. Kung hindi ako babalik, kapag hindi nila ako nakita, maaari silang maghinala. Hindi magiging maganda para sa mga tauhan ng pamilya Luo. Ngayon ay kasama ko sila. Hindi madaling dalhin ang gamot na ito. Bukas ay hahanap ako ng pagkakataon para bumalik. Nag-aalala ko siyang hinatid hanggang sa pintuan sa likod. Naisip ko na lang na hayaan na munang nakabukas ang likod bahay. Hayaan na lang din na nakabukas ang pintuan. Isa pa, dead end ang likuran, walang ibang makakapasok. Kahit medyo balisa, humiga na ako para matulog. Hindi ko na malayan na si Luo Changfeng pala ay nakatulog hanggang tanghaling tapat. Hanggang sa may biglang nagtulak ng pintuan. Nagulat si Luo Changfeng at nagising. Sino yan? General Lu, akala ko kung ano na ang nangyari sa iyo. Kanina pa ako kumakatok pero walang sumasagot. Hindi ko akalain na nakatulog ako dahil sa kalasingan. Basta't ligtas ka, ayos na ang lahat. Paumanhin, Ginoong Hugh. Naparami lang ang ininom ko kagabi. Maghihilamos lang ako at aalis na. Hindi nagtagal. Lumabas si Luo Changfeng ng masigla. Ginoong Hugh, tara na. Pagkagising ko, napansin kong wala na si Luo Changfeng. Balisa ang aking kalooban. Nag-aalala ako ng labis. Hindi ko alam kung umepekto ba ang gamot kagabi. Ang si customer ko kaya ay gumaling na. O baka naman. Pumanaw na siya, balisa ako, pero wala akong magawa. Bandang 3:00 o 4:00 ng hapon na. Wala pa ring sign si Luo Changfeng. Hindi ako mapakali, oras na para sa hapunan. Wala akong gana mag-order ng take-out. Nagpainit na lang ako ng tirang ulam noong umaga at tanghali. Pagkakain ko, nakaramdam ako ng hindi maganda. Nangako pa naman ako kay Luo Changfeng na bibigyan ko siya ng pagkain. Kung sakaling dumating siya, baka wala siyang makita, paano na? Kaya umorder ako ng kaning malagkit na may spare ribs. At isang order ng stir-fried beef. Dumating na ang order. Pero wala pa rin si Luo Changfeng. Dahil sa inis, isinara ko na lang ang pintuan sa harap. Naupo ako sa harap ng maliit na bilog na mesa, naghihintay kay Luo Changfeng ng buong puso. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, kasabay ng boses na nagsabing welcome, bigla akong tumayo at tumingin sa pintuan sa likuran. Dumating na siya. Hindi ba siya patay? Huminga ako ng maluwag sa wakas. Tiningnan ni Luo Changfeng ang takeout box sa harap ko at medyo nagtataka. Hindi ka pa kumakain. Sabi nga pala, napasulyap ako sa kanya nang hindi ko napigilan. Ito ang in-order para sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Namumula ng bahagya ang pisngi ni Luo Changfeng. Pero hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong natigilan sa tuwa. Ang nilagang buto at malagkit na kanin ay parang baon sa kahon. Ang ginisang karne ng baka na matingkad ang kayumangging sarsa ay sobrang nakakaakit tingnan. Ngayon, hindi na ako nangahas magbigay ng seafood. Kumain ka na lang nito. Sumang-ayon si Luo Changfeng at agad na kumain ng may kasiyahan. Maigi kong pinagmamasdan ang kanyang lagay. Mukhang maayos naman. Halos wala na ang mga pantal sa mukha at lit. Sa mga lugar na mas malala lang ay may kaunting marka pa. Namamaga sa pagkain si Luo Changfeng sa magkabilang pisngi. Nang sukatin ko siya ng ganito, napansin ko rin na may inaalala pala ako. Magaling na ang mga pantal. Hindi na masyadong makati. Sinabi ko sa kanila na hindi tama ang nainom nilang alak kagabi. Nagkapantal ako.
Pinatawag nila ang isang manggagamot. Ngayong araw lang ako hindi nangahas uminom ng alak. Nang tumango ako, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Mabuti na iyon. Nang hindi ako magsalita si Lu Changfeng, tuloy-tuloy niyang inubos ang pagkain na parang walang bukas. Kaya lang ay tapik-tapik lang siya sa tiyan. Busog na. Sapat na ba ang kain mong iyan? Kung hindi pa, dagdagan ko pa. Hindi na, hindi na. Kung gayon, bukas ay ipagtitira kita ng kaunti. Nang marinig iyon, may bahagyang pag-aalinlangan na sumilay sa mga mata ni Lu Changfeng. Bukas makakapasok na siya sa kabisera at makakapanayam na rin sa palasyo. Pero hindi niya alam kung ano ang lagay sa panig ng kanyang kataas-taasang maharlika. Hindi rin siya nangahas sabihing siguradong makakarating siya bukas. Tiningnan ni Lu Changfeng ang samudi-saring pagkain sa punong-puno niyang estante. Hindi ko maaaring ilabas ang mga pagkain galing dito. Kaya sa susunod na lang. Kung gayon, bukas magdadala ako ng ilang meryendang mabibili ninyo roon. Sa tingin ng iba, mukhang walang pinagkaiba. Pero iba ang lasa. Tutu! Ay ang saya naman. Aalis na ako. Maaga kang magpahinga. Tumango ako at sadyang nagpaalala. Ang likurang pinto, wag mo nang intindihin. Kahit anong oras ka may kailangan, pwede kang dumating. Kahit gabi, ayos lang. Sa totoo lang, bukod sa iyo, wala nang iba pang makakapasok. Kung may kailangan ka, kunin mo lang. Kung wala ako sa gabi, kung wala rito ang gusto mo, maaari kang mag-iwan ng mensahe sa counter. Nasa tabi roon ang lahat ng papel at panulat. Bagaman ang mga sulat mo sa anyong tradisyonal. Medyo hirap pa akong basahin, pero may paraan ako. Nang marinig iyon, napangiti ng maliwanag si Lu Changfeng. May bahid ng init ang mga mata ni Lu Changfeng. Ang aking ama at ang kanyang hukbo ay naglunsad ng digmaan sa hilaga at timog para sa daliang. Hindi nagsalita ang emperador ng gantimpala, kundi nauna pang isipin ang pag-ingat. Ipinagbilin niyang manatili ang aking ama sa hangganan, at ako ang pinabalik sa kabisera para sa pagsusuri. Pero sa harap ko, isang misteryosang babae na malinaw na tungkol lang sa bentahan ang usapan. Ngunit binigyan pa rin ako ng ganoong pagtitiwala. Maraming salamat, Binibini. Walang anuman. Dapat ko lang talaga gawin yan. Nang masigurado ko na ligtas si Lu Changfeng, nawala na ang bigat ng loob ko kaya matulog ako ng maayos. Maagang nagising, una akong pumunta sa counter. Pero wala pala siyang iniwang mensahe. Mukhang si Lu Changfeng nga ang dumaan kagabi. Hindi rin ako mapapahiya. Ayusin mo na ang mga gamit at ipagpatuloy ang pagbubukas ng tindahan. Nang gabing iyon, lumabas ako para magpagala-gala lang. Iniisip ko kung bibigyan ko ba si Lu Changfeng ng takeout. Pero kahapon pa nga niya sinabi, baka hindi siya makapunta ngayong gabi. Pero paano kung dumating siya? Kasabay niyang kumain ang emperador. Hindi naman ibig sabihing pwede na siyang kumain ng relax. Dumaan ako sa isang sikat na cake shop. Bumili ako ng sari-saring cake, cream puff, sandwich, at punong-punong isang bag. Kahit hindi siya dumating ngayon, makakakain din siya bukas o sa susunod na araw. Bumabiyahe ako pabalik sa mahiwagang tindahan nang malapit na akong mapagod sa siyam na step. Binuksan ko ang pinto at binuksan ang ilaw. Biglang lumaki ang mga butas ng mata ko. Mahigpit kong natakpan ang bibig ko. Sa may pinto sa likod, may isang taong nakahandusay, basang-basa sa dugo. Si Lu Changfeng. Mabilis akong tumakbo para tingnan ang lagay niya. May malay pa si Lu Changfeng. Nang makita niya akong papalapit, mahina ang boses niya. May natira pa bang gamot para sa pagdurugo? Bigyan mo ako kahit kaunti. Meron ako sa bahay. Pupunta ako ngayon para bilhan ka. Kailangan mo talagang kumapit. Naguluhan ako at dali-dali akong tumakbo palabas ng bahay. Kukuhanin ko ang gamot at tatakbo akong pabalik sa tindahan. Halos himatayin na si Lu Changfeng. Kinuha ko ang kutsilyo sa mesa ng aparador. Nanginginig ang kamay kong ginupit ko ang suot niyang damit. Nilinis ko ang sugat gamit ang alkohol. Binasakan ko ng pulbos na gamot ang sugat. Tapos nilagyan ko ulit ng malagkit na benda para dumikit ito. Tapos na ang pagproseso sa sugat sa harap. Pinilit ko ulit siyang ikot para maasikaso rin ang likod niya. Hindi ko alam kailan, pero mistula nang nawawala sa ulirat si Lu Changfeng. Kahit paano, kailangan pa ring may magbantay sa kanya sa magdamag. Basa na ako sa pawis. Umupo ako sa tabi ni Lu Changfeng at hingal na hingal. Nang makabawi ako ng kaunti, napangisi ako sa sarili ko. Muli akong bumaba para kumuha ng 2 kumot. Naglatag ako ng isang kumot sa ibaba. Pinahiga ko siya roon. Tapos tinakpan ko siya ng isa pang kumot para kahit papaano ay komportable siya. Lu Changfeng, magbalik ka sa kabilang panig. Nagmumula at parang lutang na pumikit sandali si Lu Changfeng. Makipagtulungan ka sa pagtulak ko at bumaliktad ka. Ang kapal ng mukha mo, hinihiga mo pa talaga sa kumot. Inilipat ko ang isa pang kumot at tinakpan ko siya. Tapos binigyan ko siya ng mineral water at gamot para inumin. Sinubuan ko pa siya ng gamot laban sa pamamaga habang sa pilitan kong pinainom. Pagkatapos ng lahat ng pagkakaabalang iyon, halos 12:00 na. Pagkatapos ay umakyat ulit ako para kunin ang kumot. Gusto kong maglatag ng sahig sa tabi ni Lu Changfeng. Ang sugatang si Lu Changfeng. Kahit paano, may kailangan pa ring magbantay sa kanya magdamag. Baka kung hindi, abutan pa siya ng kalahating gabi rito. Pangalawa na lang ang
antok, ang mahalaga ay pera. Ito ang kaisa-isang si customer ng sariling mahiwagang tindahan. Sa unang kalahati ng gabi, maayos pa si Luo Changfeng. Kapag hindi gumagalaw, nakakapantay siya sa malamodelong pasyente. Pagsapit ng hating gabi, nagsimula ng magpagalaw-galaw si Luo Changfeng. Una, parang ud lang na paikot-ikot siya. Tapos nagsimula na siyang magsalita ng kung ano-ano. Nagsimula siyang sumigaw, "Ama, umalis ka na agad." Tapos sumigaw ulit siya, "Ina, huwag ka nang umalis." Ha! Magkaiba pa ba ang ama at ina? Isang pinapaalis, isang ayaw paalisin. Pinunasan ko ang alak, sinubaybayan ang temperatura, pinainom ko siya ng pampababa ng lagnat, at abalang-abala ako hanggang mahapdi na ang ulo ko. Mabuti na lang at bumaba na rin ang lagnat niya. Pagod na rin ako. Nang magising ako at dumilat, nakatapat ko ang isang gwapong mukha na halos dikit na dikit. Mabilis akong napasigaw. Nang mapagtanto kong ang sarili kong tanging may-ari pala iyon, si Luo Changfeng. Nagmamadali kong tinakpan ulit ang bibig ko at bumangon. "Kumusta na kayo?" Nakahiga si Luo Changfeng sa tagiliran. May kumot siya sa katawan. Medyo namula ang mukha niya. Hindi rin alam kung dahil ba sa init o sa sikip ng loob. "Binibini, nasaan ang damit ko?" "Nabasag ko gamit ang gunting." "Itapon mo na yan. Ikaw ang naggupit niyan. Hindi ba at wala na akong iba pang mapapagalawan? Hindi ko maaring isiping pumunta pa ako sa labas para humanap ng ibang lalaki para sa iyo, di ba? Paano ko ipapaliwanag ang pinanggalingan mo pagdating ng oras? Hindi ko naman kayo inusig ang ibig sabihin ko. Kung ganoon, ano ang ibig mong sabihin?" Napakagat si Luo Changfeng sa kanyang ngipin. "Ang ginang ay may utang na buhay sa akin. Ako, si Luo, ay walang maibabayad na kapalit. Nais mo bang akuin ko ang aking katawan bilang kapalit?" Bumangon ako na puro bali na ang buto. "Hoy, hoy, hoy, huwag kang tumingin ng ganyan. Iniligtas lang kita. Wala akong ibang ibig sabihin. Isa lang iyong aso sa tabi ng daan. Akala ko, kahit ganyan ang kalagayan nito, maililigtas pa rin. Ay naku! Anong klaseng kalokohan yan? Hindi ba at nakita mo lang ang katawan ko? Sa amin dito, hindi naman ganoon kabigat ang bagay na ito. Kung para sa pagligtas ng buhay, kahit makita pa, okay lang din. Walang maglalagay nito sa puso. Pinakamarami, magbibigay lang ng kaunting handog na pangpasalamat at ayos na. Ang pahiwatig ko halos maging hayag na. Dapat ay naiintindihan mo na, di ba? Ilang tao na ang nailigtas mo. Ilang katawan na ng mga lalaki ang nakita mo. Ang point mo, kuya, parang may mali yata. Pakinggan mo muna ang huling sasabihin ko. Siyempre, ikaw lang ang nailigtas ko. Ligtas na ligtas ang bansa na kinalalagyan ko. Sa buong buhay na ito, bihira lang mangyari ang ganitong klase ng sitwasyon. Medyo gumaan ang itsura ni Luo Changfeng. Hindi na rin siya nagpumilit tungkol sa paghingi ng kapalit. Sa halip, may isa pa siyang problemang pinagtuunan. May gamit ba rito para sa mga lalaki? Meron. Sandali lang. Kukunin ko para sa iyo. Kumuha muna ako ng isang kahon ng panloob na damit ng lalaki mula sa estante at ibinuka ko iyon para sa kanya. Ito, dapat kaya mong isuot. Ano ito? Panloob na pantalon. Ito ang isusuot mo. Nang makita ni Luo Changfeng, mukha pa rin siyang litong-lito. Gumuhit ako dito. Gupitin ko na lang dito. Isuot mo ito. Namula na naman ang mukha ni Luo Changfeng. Agad niyang kinuha ito at isinuksok sa kobrekama ang isusuot. Pakiramdam ko rin, nakakahiyang makakita. Ikaw na ang magpalit. Kukuha ako ng pangitaas at pantalon para sa iyo. Pagkamatay ng matandang ama ko, halos lahat ng damit ay inilabas at sinunog. Isang set na lang ang natira, itinatabi ko para sa alaala. Aakyat ako para kunin iyon at ibibigay kay Luo Changfeng. Bumagay kay Luo Changfeng ang suot niya. Ang ganda tingnan. Mas matangkad ka pa kaysa sa tatay ko. Sandali. Bibili ako para sa iyo. Mabait na tumango si Luo Changfeng at inayos ang kumot. Sa taglamig, ang short sleeve at pantalon ay hindi mahal. 2 set lang, ilang 10 piso. Naisip ko, bumili na rin ako ng gulay at karne. Sa mga araw na ito, mas mabuti pang huwag munang lumabas. Ang buong pansin ay ibuhos sa pagsisilbi sa prinsipe. Mas mahalaga iyon kaysa sa lahat. Ito ang bagong damit na binili ko para sa iyo. Subukan mo kung sakto. Tapos sabayan pa nito. Mas magiging madali ang paglalakad. Magpalit ka na ng damit dito. Ako ang pupunta sa kusina para magluto. Masunurin naman si Luo Changfeng, pumayag agad. Pinapunta mo pa ako sa kusina para magluto. Kumakain ng marami si Luo Changfeng. Diretso akong magpapakulo ng isang malaking kaldero ng kanin. Nagigisa ako ng toj, karne at sabaw na dugo ng baboy. Nang mailabas na ang kanin at mga ulam, nakaupo na si Luo Changfeng sa may gilid ng mesa. Sulyap ko pa lang, kitang-kita ko na ang ayos ng pagkakabuti ng mga buttons niya. Kaya napangiti ako. May sugat ka pa rin sa katawan. Mamaya kailangan mo pa ring magpalit ng gamot. Suotin mo na lang ang pantalon. Hindi na kailangang isuot ang damit. Yumuko si Luo Changfeng at sinulyapan ang sarili niyang kasuotan. Kapag oras na ng pagpapalit ng gamot, saka na lang ako maghubad. CJ,
Ikaw ang bahala sa katawan mo. Tatawag ako sa kanya para kumain. Nang makita ko ang maputlang labi niya at ang bagal niyang kumain, napabuntong hininga ako. Ang sugat mong iyan, matatagalan pa bago tuluyang gumaling. Hindi ba sinabi mong parang santo ang pagpasok mo sa palasyo? Paano ka napuruhan ng ganito? Siguro gawa ito ng mga tauhan ng ikalawang prinsipe. Nagulat akong tumingin sa kanya. Paano mo nalaman iyan? Habang dahan-dahan kumakain si Luo Changfeng, dahan-dahan din siyang nag-analyze. Ayaw siguro ng prinsipe na mamatay ako. Kung tutuusin, kapag namatay ako, mababahala ang prinsipe na baka mag-alsa ang ama ko. Mas kapaki-pakinabang ako ng buhay kaysa patay. Ganoon din ang prinsipe. Sa huli, ang buong mundong ito ay kanya rin. Kapag nagkagulo, makakabuti pa iyon sa kanya. Tanging ang ikalawang prinsipe, ang malamang pinakagustong mag-alsa ng ama ko. Sa paliwanag ni Luo Changfeng, mas naunawaan ko na ang kalagayan ng kaharian ng Daliang. Kung ganoon, ano ang balak mo? Kailangan ko nang bumalik. Ngayon na. Mas late na. Pero ngayon, sugatan ka pa rin. Ayos ka lang ba talaga? Ngayong hapon, noong dumaan ka, akala mo siguro magpapasama ako ng tao para bantayan ka. Kaya pumayag na lang ako. Bigla namang may naisip si Luo Changfeng. Binigyan ako ng prinsipe ng isang pares ng jade na kasing linis at ganda ng isang hiling. Pati 500 lay ang naginto. Sa loob ng 2 araw, dadalhin ko iyon sa inyo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba sabi mo, kapag nagpapasalamat, pwedeng pera o bagay ang ibigay? May munting ngiti sa mga mata si Luo Changfeng habang sinasabi iyon. Kakaiba ang pakiramdam ko at napanganga ako sandali. Kaya pala alam na pala niya ang lahat noon pa. Napangiti na lang ako at sumagot, CJ. Ang mahal na prinsipe ay talagang may punto. Pwede nating kunin ang pares ng jade na iyan bilang kabayaran sa pakikipagkasundo. Kapag kinuha mo ang aking jade, ikaw na ang akin. Huwag ka nang tumingin pa sa katawan ng ibang lalaki. Wala akong kaalam-alam tungkol doon. Pagkatapos kong lagyan siyang muli ng gamot, tumanggi na si Luo Changfeng na gamitin muli ang patch. Hindi pwedeng may makakita nito. Pero ang sugat mo, ayos lang. Pagbalik ko, may mag-aalaga at magbabalot niyan para sa akin. CJ. Kumain ka pa ulit para tumibay ang lakas mo. Muling sumunod ng maayos si Luo Changfeng. Hindi ako kumibo at napailing na lang sa kanya. Ang masunuring iyan, kunwari lang pala. Kapag may pagkakataon lang siya magiging napakasunod. Kapag ayaw niya, talagang tatanggi siya ng walang pag-aalinlangan. Napatingin muli si Luo Changfeng sa mga snacks at sa estante ng mga paninda. Ngayon, busog na siya. Alam na niya kung alin ang pinakamasarap. Naalala ko pa lang ang lasa, nalalaway na ako. Sinulyapan ko ang direksyon ng tinitingnan niya. Ayaw ko nang magdalawang isip. Hindi pwede. Ang mga ito, sa ngayon ay hindi mo pa pwedeng kainin. Huwag mo na isipin. Maghintay ka hanggang gumaling ang sugat mo, saka ka bumalik. Kung ano ang gusto mong kainin, kunin mo lang. Ang sugat ko. Tiyak na magpapabantay ang prinsipe sa akin. Baka ilang araw na akong hindi na makabalik. Ayos lang. Nandito naman ako. Nakabukas lang ang pinto ko, bahala ka nang dumaan. Kapag pwede ka nang dumating, dumiretso ka na lang. Nagsimula na namang umarte si Luo Changfeng. Wala akong masabi, pero medyo natauhan din siya. Hindi ka siya ang damit na ito sa kanya. Pero may iba pang damit. Talagang hindi ka siya. Hintayin mo ako dito. Ako na ang bibili para sa iyo. Nakakita ko sa mapa ng isang tindahan ng damit na pupunta ako at titingnan. Tunay nga, may ilang magagandang damit doon pero ang mahal. Kalahating libo ang isa. Ang mga sugat niya sa buong katawan, baka lalo lang maputikan. Sayang lang. Sa huli, pumili ako ng isang simpleng short suit mula sa maliit na tindahan. Halagang 180. Pagbalik ko sa tindahan, malapit ng 12:00. Pinasuot ko kay Luo Changfeng ang damit. Ako na ang nagluto. Tanghali ay ginisang kamatis at giniling na baka. Para makakain si Luo Changfeng habang gamit ang chopsticks. Kumain at nakainom na si Luo Changfeng at nagpaalam. Sige, babalik na ako. Dahan-dahan siyang lumabas ng eskinita. Tinitigan ko ang malaking kalsada kung saan kagabi naglaban. Nalinis na ang mga bangkay. Nalinisan na rin ang dugo. Ang mga tindahan sa magkabilang gilid ng kalsada ay nagulat nang makita ang lalaking nakatayo sa ilalim ng matinding araw. Hindi ba siya naiinitan? At ang sumunod na sandali, nahimatay ang lalaki sa pwesto. Dahan-dahan nang tumagos ang sariwang dugo. May tumulong kaagad. May patay na naman. Sa mga sumunod na araw, bukas ko sana bubuksan ang matandang tindahan. Pero hindi ko mapigilang sumilip sa likod na pinto. Hindi na rin tumunog ang tunog ng welcoming light. Sa bodega, punong-puno ang mga nakasiksik na biskwit,
pinatuyong gamot at snack. Lahat ay inihanda ko para sa kanya. Pero iyong taong kukuha sana ng mga paninda. Wala nang bakas. Sinubukan ko pang bumubulong sa likod na pinto ng mahiwagang tindahan. Gusto kong makita kung pwede ba akong makatawid sa mundo niya. Pero maliban sa nabangga ang ilong ko, wala nang iba. Noong gabi ng ikapitong araw, hahataw na sana akong magsara. Nakaresponde rin sa wakas ang pamilyar na tunog ng kuryente. Mabilis kong itinaas ang ulo ko. Nakatayo si Lo Changfeng sa labas. Nakatayo si Lo Changfeng sa likod na pinto. Tinitigan niya ako, nakakunot ang noo, gaya pa rin dati. Kukuha lang ako ng gamot para sa pamamaga. At saka, gusto kong tikman ang luto mo. Marunong ka pang bumalik. Akala ko nga napahamak ka na sa labas. Sino naman ang pagdadalhan ko ng aking mga bulyon? Sa bibig ay may reklamo, pero ang mga paa niya ay papunta na sa kusina. Puro lamang buto ang ulam. Gusto mo ba o hindi? Gusto. Lahat ng luto mo gusto ko. Nang gabing iyon, doon ko lang nalaman ang nangyari sa kanya. Matapos siyang himatayin ng gabing iyon, dinala ako pabalik sa mansyon ng Yuan Shuai. Naggitngit ang emperador. Pinagpagaling siya ng isang marunong na doktor. May dagdag pang mga bantay ng imperyo na nagpoprotekta sa akin. Mas lalo lang yata akong naobserbahan ng mabuti. Hindi nagtagumpay ang lihim na pagpatay ng ikalawang prinsipe. Ang totoo, itinanghal pa nila na sariling gawa ng hukbo ni Luo ang pananaksak. Kaya pala ang kanyang kamahalan. Matagal nang may paghahanda ang aking ama. Dinala ng aking ama ang ebidensya ng lihim na pagpatay ng mga tauhan ng ikalawang prinsipe. Ngunit hindi pa rin napaparusahan ang kanyang kamahalan. At lalo pang nag-ingat sa kanya. Kaya pansamantala, ligtas ang aking kalagayan. Bagamat nagbabantay siya laban sa hukbo ni Luo, alam din niyang hindi makakayang pabayaan ng aking ama ang hangganan ng Daliang. Binigyan ako ng kanyang kamahalan ang titulong isang walang silbing prinsipe. Hindi kailangang humarap sa hukuman at hindi rin kailangang pumasok sa kampo ng hukbo. Mukhang tahimik, pero ang totoo, ikinulong niya ako sa kabisera. Binigyan ka ng kanyang kamahalan ng 5 palad na titulo. Pwede pa ba akong magkomando ng mga sundalo sa hinaharap? Kaya mo mang magkomando ng hukbo o hindi, wala na akong pakialam. Basta makapunta ka lang dito. Ay sapat na. Mula noon, naging panggabing suki ng mahiwagang tindahan si Lo Changfeng. Palihim siyang lumalabas sa kalaliman ng gabi para makaiwas sa bantay ng mga bantay imperial. Minsan ay kumukuha siya ng gamot, minsan naman ay kumakain ng niluluto ko. Minsan nga ay nakaupo lang siya sa harap ng counter at pinapanood akong magbilang ng pera. Nakikinig siya sa mga kwento kong makabago at nakakatawa, at binibigyan ko siya ng mga gamit mula sa Daliang. Pabango at pulbos mula sa kabisera, mga sutla mula sa Jiangnan, mga porselanang galing sa mga opisyal na hurno, pati mga ligaw na laman na personal niyang nakuha sa pamamaril. Ganito lumipas ang kalahating taon. Nagbago ang sitwasyon sa Daliang. Gustong patayin ng ikalawang prinsipe ang sinumang makakasama ng mga dayuhang kaaway. Habang si Luo Zonghai ay nasa hangganan at nakikipagdigma, ay maglunsad ng kudeta sa kabisera. Nang malaman ni Lo Changfeng ang balita, halos gabi-gabi siyang pumupunta sa tindahan. Nakikita ko siyang nakasuot ng baluti, seryoso ang mukha. Alam kong pupunta siya para supilin ang rebelyon at haharap sa matinding panganib. Natakot ako na baka hindi na siya bumalik pa. Ang dami mong satsat. Ako ang top na si ng maliit kong tindahan. Pwede bang wag namang ganito kadrama? Bumalik ka rito ng buhay. Hinihintay ko pa ang gold bar mo. Binigyan ko siya ng isang set ng modernong protective gear para maisuot niya sa loob ng baluti. Ang bagay na ito, mas kapaki-pakinabang kaysa sa baluti mo. Kayang sumalo ng espada at pana. Nang makita ko ni Lo Changfeng na namumula ang mga mata, yumuko siya at niyakap ako. Hintayin mo ako sa pagbabalik ko. Pagkaalis niya, araw-araw na akong nagbantay sa likod ng pintuan ng tindahan. Sa kauna-unahang pagkakataon na pagtanto ko, na mas mahalaga pala sa akin ang pera, hindi na gaya ng dati. Ang tanging hiling ko lang ay ligtas siya. Sa malalim na gabi ng 10 araw, muling umalingaw ang tunog ng pagtanggap ng telepono. Binuksan ni Lo Changfeng ang pinto, duguan ang buong katawan, ngunit may ngiti sa mga mata. Bumalik na ako. Nasa bahay na ako. Madaling napigil ni Lo Changfeng ang kudeta ng ikalawang prinsipe. Umaasa siya sa mga modernong gamit na ibinigay ko. Kaya nabigo ang mga tauhan ng ikalawang prinsipe bago pa makagalaw. Nang malaman ng emperador, siya ay nabigla at natuwa, at tuluyan ng iniwan ang dating pagkamuhi sa pamilya Luo. Naglabas siya ng utos na ibalik si Lo Changfeng sa hukbo, at tulungan si Luo Zonghai sa pagbabantay sa hangganan. Mula noon, ang mahiwagang tindahan ay naging pinaka-espesyal na himpilan ng supply sa hangganan ng Daliang. Ang hukbo ni Lo Changfeng, sa tulong ng mga supply mula sa modernong panahon, ay nagbantay sa hangganan ng Daliang nakasing tibay ng gintong kuta. Kaya di na naglakas loob sumalakay ang mga dayuhang kaaway. Si Lo Changfeng ay naging Diyos ng digmaan ng Daliang, at ako naman ang naging kinikilalang ginang ng tindahan ng buong Daliang.